Siya ay tinuturing na pinakamahinang hunter sa mundo, ngunit pagkatapos na halos masawi sa isang piitan, natamo niya ang natatanging kakayahang mag-level up na nagpapahintulot sa kanya na maging pinakamalakas. 10 taon bago nito, nagsimulang magpakita ang mga mahiwagang tarangkahan sa buong mundo, na naglabas ng hindi mabilang na mga halimaw, at sila ay imyon sa mga nakasanayang armas. Kaya, ang sangkatauhan ay nakipaglaban sa kanila, ngunit isang grupo ng mga tao ang nagmulat ng mga espesyal na kapangyarihan, na nagpapahintulot sa kanila na talunin ang mga halimaw, at sila ay nakilala bilang mga hunters. Binibigyan sila ng mga ranggo batay sa kanilang mga kakayahan, at nalaman namin na kapag nagising na ang kanilang kapangyarihan, imposibleng mag-level up sila. Kaya, ang tanging paraan para lumakas sila ay ang pag-upgrade ng kanilang kagamitan. Nakita namin ang isang hunter na nagngangalang Kamora, habang ang isang lalaking nagngangalang Parken ay lumapit sa kanya, na inihayag na ang kanyang asawa ay buntis, kaya kailangan niyang kumita ng pera sa pamamagitan ng pagsalakay sa piitan. Napansin nila ang isang lalaki na nagngangalang Jinwoo na papalapit, at binati siya ng lahat habang nagtataka si Parken kung siya ay isang taong mahalaga, ngunit nalaman namin na siya ay isang E-rank hunter lamang, at siya ay tinuturing na pinakamahina sa mundo dahil siya ay muntik ng mapaslang habang sinusubukang i-clear ang pinakamadaling piitan. Isang babae na nagngangalang Juhi ang lumapit sa kanya, nagtataka kung ano ang nangyari sa kanyang mukha, kaya ipinaliwanag ni Jinwoo na siya ay nasugatan habang ni-raid ang isang E-rank dungeon dahil walang healer sa kanilang party, sinabing ang kanyang mga kasama ay napakalakas kaya hindi nila kailangan ng isa. Iniisip ni Juhi na sila ay makasarili, ngunit sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagiging mahina, sinabing sanay na siyang tratuhin bilang isang pabigat. Ang pinuno, si Sungji, ay nagpatawag sa kanila para sa isang pulong, at lahat ay natutuwa na makipagtulungan sa kanya dahil siya ay kilala bilang isang mahusay na hunter. Papasok na sila sa gate nang sabihin ni Kamori kay Jinwoo na mag-ingat, iniisip na baka masugatan na naman siya. Nalaman namin na ginagamit niya ang isang generic na kutsilyo bilang kanyang sandata dahil iyon lang ang kanyang kayang bayaran, ngunit determinado siyang magtagumpay, at pumasok siya sa gate. Nakilala namin ang chairman na si Ganyi, habang isiniwalat niya na kumikita ang mga hunter sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga essence stone, na maaaring makuha sa pamamagitan ng pagtalo sa mga halimaw, at itinuturing ang mga ito bilang mahalagang mapagkukunan dahil magagamit ang mga ito sa paggawa ng makapangyarihang kagamitan. Idinagdag niya na ang mga kristal mana ay maaari ding makuha sa piitan, at nagsisilbi ang mga ito sa parehong layunin, ngunit hindi sila kasing lakas ng mga essence stone. Plano ng gobyerno na gamitin ang mga bato at kristal bilang isang bagong pinagmumula ng kuryente, dahil ang mga ito ay hindi kapani-paniwalang mahusay, at hindi nila nadudumihan ang kapaligiran. Bumalik tayo kay Jinwoo na nakuha ang kanyang unang essence stone, ngunit inatake siya ng isang goblin, kaya sinubukan niyang lumaban, ngunit nasira ang kanyang kutsilyo, at natusok siya. Pinaslang ni Parken ang goblin, at tinulungan ni Juhi si Jinwoo na nanonood habang tinatalo ng kanilang mga kasama ang mga halimaw. Nagagawa nilang talunin ang boss ng piitan, at nagdiwang ang lahat, ngunit nagtataka si Juhi kung bakit hunter pa rin si Jinwoo, na sinasabing nag-aalala siya sa kanya dahil palagi itong nasusugatan. Kinokolekta nila ang loot, ngunit tila sila ay nadismaya, iniisip na hindi ito sapat, ngunit tinawag ng isang hunter ang lahat, na nagpapakita sa kanila ng isang lagusan habang napagtanto nila na ito ay isang dobleng piitan. Alam nilang makakahanap sila ng mas maraming loot sa loob, ngunit ibinunyag ni Sungji na hindi nila ito pwedeng ma-explore dahil kailangan nilang maghintay ng mga order mula sa Hunters Association. Ngunit iminungkahi ni Kamori na labagin ang mga patakaran upang makolekta nila ang mga loot. Iniisip ni Sungji na ito ay masyadong mapanganib na nagsasabing dapat silang bumoto, ngunit kalahati sa kanila ay sumasalungat sa ideya, kabilang si Juhi. Si Jinwoo lang ang hindi bumoto, at masisira niya ang pagkakatabla, kaya napagtanto niya na ang kanyang desisyon ay makakaapekto sa resulta. Isinasaalang-alang niya na maaari siyang masawi, ngunit iniisip niya ang kanyang kasalukuyang sitwasyon, alam niyang nawawala ang kanyang ama, at ang kanyang ina ay nasa ospital. Hindi naman siya matutulungan ng ate niya dahil estudyante pa lang siya kaya bahala na siyang mag-provide sa kanya, alam na kailangan niya talaga ng pera para sa kanila. Kaya, nagpa siyang pumasok sa lagusan. Samantala, sinusubukan ng mga opisyal ang kapangyarihan ng mga bagong hunter upang matukoy ang kanilang mga ranggo. Nakilala namin ang guildmaster ng Hunter Guild, si Jongcho, habang inutusan niya ang mga opisyal na magpadala ng mga alok sa mga promising newbies dahil kailangan nila ng mas maraming hunters sa guild. Nakikita namin ang mga magnanakaw na nagnanakaw ng isang bag, at malapit na silang makatakas, ngunit may isang babae na hamarang, kinuha ang bag at naging dahilan upang mabangga sila.
Ibinalik niya ito sa may-ari, at kinikilala siya ng lahat bilang ang S-rank na hunter, si Shizuko, ngunit hindi gusto ni Shizuko na makakuha ng atensyon ng publiko, kaya siya ay tumakas mula sa eksena. Bumalik sa piitan, ginalugad ng mga hunter ang lagusan habang tinatanong ni Juhi ang desisyon ni Jinwoo na nagpapaalala sa kanya na muntik na siyang masawi. Alam niyang iniligtas niya ang kanyang buhay, at sinabihan siya nito na ipakita ang kanyang pasasalamat sa pamamagitan ng hapunan kasama niya, na naging sanhi ng pagkalito sa kanya. Sa sandaling iyon, nakakita sila ng isang pinto, iniisip na ang boss ay nasa loob, ngunit sa pagpasok nila dito, napagtanto nila na ito ay puno ng mga estatwa, at nakita ni Jinwoo ang isa sa kanila, napagtanto na ito ay mas malaki kaysa sa iba. Habang nagtataka ang lahat kung bakit walang mga halimaw, nakakita sila ng isang sinaunang tablet na nagbabanggit ng mga utos ng templo, at binasa ito ni Sangji, na naghahayag na sinasabi nito sa kanila na sambahin at purihin ang Diyos at patunayan ang kanilang pananampalataya sa Kanya, or sila ay hindi na makakalabas ng silid ng buhay. Ngunit sinabi ni Juhi na ang malaking rebulto ay tila nanonood sa kanila, at ang pinto ay biglang nagsara, na naging sanhi ng pagkataranta ng lahat. Sinubukan ng isang hunter na umalis na nagsasabing hindi sila dapat pumasok sa lagusan, ngunit isang estatwa ang umatake sa kanya, pinaslang siya sa isang iglap, at ang lahat ay nawalan ng pag-asa, nagtataka kung paano sila makakatakas. Iniisip ni Jinwoo na masyadong malakas ang mga estatwa para malagay sa D-rank dungeon, at tumingin siya sa malaking rebulto, na pagtantong pinagmamasdan sila nito. Naaalala niya kung paano siya palaging nasasaktan sa panahon ng kanyang mga pagsalakay, dahil hindi niya kayang makipagsabayan sa iba pang mga hunter, ngunit hindi siya sumuko, at natutunan niyang bawiin ang kanyang kahinaan sa pamamagitan ng pagmamasid sa lahat ng detalyado. Masasabi niyang nagkakaproblema sila, kaya sinabihan niya ang lahat na magtago habang ang estatwa ay nagpapaputok ng isang sinag ng enerhiya, na sinisira ang lahat ng nasa daan nito. Napagtanto ng lahat na ang kanilang buhay ay nasa panganib, at sinabi ni Sangji sa lahat na huwag gumalaw dahil maaari itong mag-trigger ng isa pang pag-atake. Nilapitan niya si Jinwoo, nagtataka kung paano niya naramdaman ang panganib. Ipinaliwanag niya na ito ay isang gut feeling lamang, ngunit napagtanto niya na nawalan ng braso si Sangji, at sinabi niya kay Jinwoo na tulungan siyang ihinto ang pagdurugo. Kaya, nilagyan siya ni Jinwoo ng mga benda habang binabanggit niya na pinaplano niyang humingi ng tulong kay Juhi, ngunit palagi siyang nababalisa kapag nakakaranas siya ng pressure, at ipinapaliwanag nito kung bakit sumasali lang siya sa madaling pagsalakay sa kabila ng pagiging isang B-rank killer. Ipinaliwanag ni Sangji na nakapunta na siya sa mga B-rank dungeon, ngunit hindi pa siya nakakita ng halimaw na kasing lakas ng estatwa, sa pag-aakalang kabilang ito sa isang S-rank dungeon. Naalala niya ang mga utos na nakasulat sa tablet, at iniisip ni Jinwoo na ang malaking rebulto ay Diyos. Alam ni Sangji na hindi sila makakalaban dito, kaya kailangan nilang gumawa ng paraan para makatakas. Ngunit binanggit ng isang hunter na hindi niya gustong masawi, at sumusugod siya ng may katawa-tawang bilis, ngunit inatake siya ng estatwa, na sinisira siya sa isang iglap. Napagtanto ni Jinwoo na maaari silang tapusin ito kung gugustuhin ito, at nagtataka siya kung bakit hindi ito umaatake sa kanila. Naalala niya ang nakasulat sa tablet, at tinanong si Sangji tungkol dito, kaya binanggit niya na ang unang utos ay ang pagsamba sa Diyos. Naisip ni Jinwoo na ang piitan ay may sariling mga patakaran, at tumayo siya habang sinusubukan siyang pigilan ni Sangji, na iniisip na maaari niyang mapaslang ang kanyang sarili, ngunit napagtanto ni Sangji na determinado siyang mabuhay. Ang estatwa ng Diyos ay naghahanda na salakayin siya, ngunit iniyuko ni Jinwoo ang kanyang ulo habang sinasabi niya na iniligtas nito ang kanyang buhay, kaya't sinabi niya sa lahat na magpatirapon, na sinasabing hindi sila sasalakayin kung pananatilihin nilang mababa ang kanilang mga ulo. Sinusunod nila ang kanyang mga tagubilin, at ang mga mata ng estatwa ay nag-deactivate, ngunit bigla itong nagsimulang ngumiti, kaya ang lahat ay nag-aalala. Ngunit sinabi ni Parka na wala itong ginagawa, at iniisip ng lahat na ligtas sila, ngunit bigla itong nagsimulang gumalaw, naglalakad patungo sa kanila habang nagsisimula silang magpanik. Ipinaalala ni Jinwoo sa kanila na ang pangalawang utos ay purihin ang Diyos, at isang lalaki ang lumapit sa rebulto, na nagsasabing alam niya ang gagawin. Nagsimula siyang magdasal, ngunit ngumiti ito sa kanya habang napagtanto ni Jinwoo na hindi gumagana ang kanyang plano. Nadurog siya hanggang sa masawi, at lahat ay nagsimulang tumakas habang hinahabol sila nito. Iniisip ni Parka ang kanyang pamilya, alam niyang naghihintay sila sa kanyang pagbabalik, ngunit lumapit siya sa isang estatwa, at nagsimula itong gumalaw, hiniwa siya sa kalahati.
Iniisip ni Jinwoo ang pangalawang utos, napagtanto na pinapas lang ng mga estatwa na may mga sandata ang kanyang mga kasama, at nakakita siya ng mga estatwa na may mga instrumento, na iniisip na kailangan nilang i-activate ang mga ito. Kaya, sinasabi niya sa lahat na lapitan sila. Sinusunod nila ang kanyang mga tagubilin, at ang mga estatwa ay nagsimulang tumugtog ng mga instrumento, na naging sanhi ng kanilang pakiramdam na gumaan dahil ang kanilang mga buhay ay naligtas. Lumapit si Jinwoo sa isang estatwa kasama si Juhi, ngunit hindi ito nag-activate, at napagtanto ni Jinwoo na hindi ito gagana kung may dalawang taong malapit dito. Kaya, sinabi niya kay Juhi na manatili doon, at tumakbo siya upang i-activate ang huli, ngunit nagsimulang tugisin siya ng estatwa ng Diyos. Malapit na siyang durugan ito hanggang masawi, at nagawa niyang iwasan ito, ngunit siya ay natangay, na-activate ang isa pang estatwa ng hindi sinasadya. Inaatake siya nito, binasag ang lupa, at sa tingin ni Juhi ay nasawi na si Jinwoo, ngunit nakikita namin siyang gumagapang hanggang sa huli, tumatangging sumuko habang patuloy siyang hinahabol ng estatwa ng Diyos. Tinatapakan siya nito, ngunit nagsimulang kumanta ang huling estatwa, at nakita natin na nagawa niyang buhayin ito, kaya't iniligtas siya ng rebulto ng Diyos, bumalik sa trono nito nang mapagtanto niyang natapos na nila ang pangalawang utos. Nilapitan siya ni Juhi, ngunit napagtanto niya na nawala ang kanyang binti, kaya sinubukan niyang pagalingin siya, ngunit naabot niya ang kanyang limitasyon. Napagtanto ng lahat na nasawi na ang kanilang mga kasama, at sinisisi ni Kamore si Sangji sa lahat dahil siya ang pinuno ng grupo. Iniisip ng kanilang mga kasama na hindi patas si Kamore dahil iminungkahi niyang labagin ang mga patakaran, at sinimulan nilang sisihin ang isa't isa. Ngunit si Sangji ang may pananagutan dahil siya ang gumawa ng huling tawag. Biglang nagpakita ang isang altar, habang ipinaliwanag ni Jinwoo na ang ikatlong utos ay patunayan ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Sa pag-aakalang kailangan nilang magsagawa ng sakripisyo ng tao upang mabuhay, sinabihan ni Kamore si Sangji na ialay ang kanyang buhay dahil siya ang pinuno ng grupo, at sumang-ayon siya dito. Kaya't lumapit siya sa altar, ngunit biglang nagliyab ang apoy. Nataranta ang lahat, at sinabihan sila ni Jinwoo na tulungan siyang makarating sa altar dahil gusto niyang suriin ito. Habang papalapit sila dito, mas maraming apoy ang nagpapakita, at iniisip ni Jinwoo kung may darating para iligtas sila. Ngunit ipinaliwanag ni Sangji na ang gate ay malapit nang bumukas, kaya walang makakapagligtas sa kanila. Nalaman namin na ang isang gate ay nananatiling hindi aktibo sa loob ng 7 araw pagkatapos itong magpakita, ngunit pagkatapos ng panahong iyon, ang mga halimaw ay makakapasok sa mundo sa tinatawag na dungeon break. Kaya pinapapasok ang mga hunter sa gate upang pigilan itong mangyari sa pamamagitan ng pagkatalo sa boss ng piitan. Napagtanto ni Jinwoo na kung mabaigo sila, ang estatwa ng Diyos ay makakapasok sa kanilang mundo, kaya kailangan nilang i-clear ang piitan sa lahat ng paraan. Pinayuhan niya ang lahat na lumapit sa altar, at mas maraming apoy ang nagpapakita habang nag-a-activate ang altar na naging sanhi ng isang ring ng asol na apoy upang palibutan ito. Bumukas ang pinto habang iniisip ng lahat kung makakaalis na sila, ngunit nagsimulang gumalaw ang mga estatwa nang mawala ang asol na apoy. Nataranta ang lahat, ngunit napapansin ni Jinwoo na humihinto ang mga estatwa kapag tiningnan niya ang mga ito, at sinabi niya sa lahat na panatilihing nakabukas ang kanilang mga mata upang hindi makagalaw ang mga estatwa. Mukhang gumagana ito, ngunit ang isa sa kanila ay nataranta, at nagsimula siyang tumakbo palayo, na nagdulot ng pagkawala ng pulang apoy. Nagawa niyang lumabas ng silid, at lahat ay nagtataka kung ano ang nangyayari dahil ang utos ay upang patunayan ang kanilang pananampalataya. Sa tingin ni Jinwoo, ito ay isang bitag, ngunit ang isa ay tumakas, kaya't binalaan niya ang iba na magkakaroon sila ng mga blind spot kapag mas maraming tao ang umalis. Sa palagay niya ang asol na apoy ay nagsisilbing timer, at ang layunin ay mabuhay hanggang sa mawala ang mga ito. Pero alam ni Kamore na hindi siya sigurado dahil wala siyang ebidensya para suportahan ang kanyang teorya. Pinasalamatan siya ni Kamore sa pagtulong sa kanila na mabuhay, ngunit binanggit niya na may pamilya siyang naghihintay sa kanya, at nagpa siyang tumakas. Napagtanto ni Jinwoo na hindi nila mapipigilan ang lahat ng mga estatwa, at sinabi ni Sangji kay Juhi na tumakas kasama si Jinwoo, ngunit ang kanyang mga paa ay tumigil sa paggalaw dahil naubos na niya ang lahat ng kanyang lakas. Kaya sinabihan ni Jinwoo si Sangji na tumakas kasama niya, sinabing hindi siya makakatakas dahil iisa lang ang paa niya, at binigyan niya siya ng Essence Stone, na sinasabing gamitin niya ito para bumili ng hapunan. Ayaw ni Juhi na iwan siya, ngunit pinatulog siya ni Sangji at dinala siya palayo. Si Jinwoo na lang ang natitira, alam niyang hindi siya magkakaroon ng pagkakataon.
Ngunit kumuha siya ng espada, nagpaplanong lumaban hanggang sa kanyang huling hininga, ngunit inatake siya ng mga estatwa, tinatangay siya, at nawalan siya ng braso. Tiniis niya ang isang malupit na pagpapahirap, at dumapo siya sa altar habang ang isang estatwa ay naghahanda upang hampasin siya. Napagtanto niya na ayaw niyang masawi, kaya nagsimula siyang umiyak ngunit nag-expire ang timer nang makatanggap siya ng mensahe ng system na nagtatanong sa kanya kung gusto niyang maging isang manlalaro. Nagising si Jinwoo sa isang ospital, napagtanto na ang kanyang katawan ay ganap na gumaling. Iniisip niya kung panaginip lang ba iyon, ngunit pumasok sa kanyang silid ang manager ng Hunter Association Surveillance Team na si Gildart. Ipinaliwanag ni Gildart na siya ay walang malay sa nakalipas na 3 araw, at iniisip niya kung ano ang nangyari kina Juhi at Sangji. Ibinunyag ni Gildart na nakaligtas sila, ngunit nawalan ng braso si Sangji, kaya maaaring mapilitan siyang magretiro bilang isang hunter, at si Juhi ay dumaranas ng trauma, kaya kailangan niya ng psychiatrist na pangangalaga bago siya makasali sa isa pang raid. Ibinunyag niya na ang White Tiger Guild ay sumugod sa piitan dahil sila ay inalerto ng mga nakaligtas, ngunit hindi nila nakita ang mga estatwa, at si Jinwoo ay natagpuang nakahandusay sa lupa. Nakikita ito ng lahat na kakaiba, ngunit naniniwala sila na ang mga nakaligtas ay nagsasabi ng totoo dahil ang mga labi ng iba pang mga hunter ay natagpuan sa eksena. Iniisip ni Gildart na ang isang E-ranked hunter ay hinding-hindi makakaligtas sa insidente, kaya naniniwala siyang na-unlock ni Jinwoo ang isang bagong antas ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Second Awakening. Naglabas siya ng gadget, ipinaliwanag na susukatin nito ang mahika ni Jinwoo, at nasa sabik siya, iniisip na lumakas siya. Ngunit habang hinahawakan niya ito, at nakita namin na ang kanyang score ay 10, na itinuturing na abysmal dahil kahit na ang pinakamahinang hunter ay nakakakuha ng score na 70. Kaya ipinaliwanag ni Gildart na sila ay nagkamali, at umalis sila sa silid na iniisip na siya ay kasing mahina ng isang sibilyan. Dismayado si Jinwoo sa resulta, ngunit nagtataka siya kung bakit hindi sila nagtanong tungkol sa screen, dahil nakikita niya itong lumulutang sa kanyang silid. Iniisip niya kung siya lang ba ang nakakakita nito, at sa sandaling iyon, dumating ang kanyang kapatid na si Jenna, na inihayag na nag-aalala ito sa kanya. Sinabi niya sa kanya na siya ay titigil sa pag-aaral, at kukuha ng trabaho upang hindi na siya maging isang hunter dahil palagi siyang napupunta sa ospital. Humingi si Jinwoo ng paumanhin sa ginawa niyang pag-aalala, at nagtanong siya tungkol sa screen, ngunit nalilito si Jenna dahil hindi niya ito nakikita. Tinanong ni Jinwoo kung paano niya tinitingnan ang kanyang mga mensahe sa mga video game, at sinabi niya sa kanya na kailangan lang niyang buksan ang kahon ng mensahe. Kaya binanggit ni Jinwoo ang kahon ng mensahe, at kinikilala ng system ang kanyang utos na nagpapaalam sa kanya na mayroon siyang pang-araw-araw na quest. Iniisip niya kung paano siya naging manlalaro, at nagpasya si Jenna na hayaan siyang magpahinga habang binabasa niya ang kanyang mga abiso, napagtanto na idinisenyo ang system para tulungan siya, ngunit makakatanggap siya ng parusa kung hindi siya sumunod. Tinatanggap niya ang pang-araw-araw na quest, at binibigyan siya ng system ng isang simpleng gawain sa pag-eehersisyo, na nagbabala sa kanya na makakatanggap siya ng parusa kung siya ay mabaygo. Ngunit naisip ni Jinwoo na imposibleng makumplito ito dahil nasa ospital pa siya, kaya nagpasya siyang umidlip. Samantala, si Gildart ay nagulat kay Ganyi, na ipinaalam sa kanya na si Jinwoo ay hindi sumailalim sa Second Awakening. Binanggit ni Ganyi na ang kaso ay puno ng mga misteryo, sa pag-aakalang marami pa silang kailangang matutunan tungkol sa mga piitan, kaya nagpasya silang lagyan ng label ito bilang isang espesyal na kaso, na mga ngailangan ng karagdagang pagsusuri. Inutusan ni Jongcho si Shizuko na maging instructor sa isang B-rank raid, na sinasabing magsisilbi itong praktikal na pagsasanay para sa mga bagong recruit. Sa tingin ni Shizuko ay hindi siya bagay para sa papel, ngunit sinabi niya sa kanya na kailangan lang niyang lumaban, at lahat ay matututo mula sa kanyang halimbawa. Ibinunyag ni Jongcho na ang Hunters Guild ay isa sa pinakamalaki sa bansa, ngunit wala sila kung ikukumpara sa pinakamahusay na guild sa mundo. Alam niyang hindi mababago ang ranggo ng isang hunter, ngunit sa palagay niya ay maaari silang mapabuti sa pamamagitan ng paggawa sa kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Natutulog si Jinwoo sa kanyang kama, ngunit ang timer para sa quest ay nag-expire, at ipinaalam sa kanya ng system na siya ay nabigo sa kanyang quest. Kaya't nagsimulang manginig ang lupa, dahilan upang magising siya, at natagpuan niya ang kanyang sarili sa gitna ng disyerto, iniisip kung nananaginip ba siya. Ngunit nakatagpo siya ng isang higanteng alupihan, habang sinasabi sa kanya ng system na mabuhay ng 4 na oras, kaya natarante siya, at nagsimula siyang tumakas habang hinahabol siya ng halimaw. Ngunit mas maraming alupihan ang nagpapakita, at kalaunan ay napagod siya.
Malapit na siyang kainin, ngunit nag-expire ang timer, kaya bumalik siya sa ospital habang ipinapaalam sa kanya ng system na nakumpleto na niya ang penalty quest. Ngunit sa huli ay bumagsak siya, at ang mga nurse ay pumasok sa kanyang silid, nagtataka kung ano ang nangyari sa kanya. Tumungo tayo kay Juhi, dahil iniimbitahan siyang sumali sa isang D-rank raid ngunit tumanggi siya dahil hindi pa rin siya nakaka-recover. Nalaman niya na si Jainwo ay nasa ospital, kaya nagpa siyang bisitahin siya, ngunit narinig niya ang mga nurse na nagrereklamo tungkol sa kanyang pag-uugali, na iniisip na siya ay balisa dahil kagagaling lang niya, ngunit hindi siya tumitigil sa pagsasanay. Nagpapahinga si Jinwoo, at nalaman namin na sa tuwing nakukumpleto niya ang isang pang-araw-araw na quest, ganap na gumagaling ang kanyang katawan, at nakakakuha siya ng mga puntos ng kakayahan, na magagamit niya upang mapataas ang kanyang mga istatistika. Nalaman namin na mayroon siyang screen ng inventaryo, at maaari siyang matuto ng mga kasanayan, ngunit sa palagay niya ay kakaiba ang kanyang sitwasyon dahil pakiramdam niya ay naglalaro siya ng video game. Bumalik siya sa kanyang silid kung saan ipinahayag niya na nakakakuha siya ng isang random na loot box kapag nakumpleto niya ang isang pang-araw-araw na quest. Binuksan niya ito, dahilan upang magpakita ang isang susi, dahil binanggit ng system na magagamit niya ito para ma-access ang isang instance dungeon sa isang subway. Nalilito siya dahil hindi niya alam kung ano ang instance dungeon, ngunit sa tingin niya ang susi ang magdadala sa kanya sa isang kaganapan na makakatulong sa kanya na lumakas. Bumisita si Jinwoo sa kanyang ina sa ospital, at sa isang pagbabalik-tanaw mula sa 4 na taon na ang nakaraan, biglang nag-collapse ang kanyang ina, kaya dinala nila ito sa doktor. Ipinaliwanag niya na siya ay nagdurusa sa isang pambihirang kondisyon na kilala bilang eternal sleep disease na umiral ng magpakita ang mga gate. Ito ay sanhi ng patuloy na pagkakalantad sa mana, ngunit ito ay hindi magagamot, kaya nagpa silang bigyan siya ng suporta sa buhay. Nangangailangan si Jinwoo ng pera upang mabuhay, kaya nagsimula siyang magtrabaho sa isang construction site, ngunit bigla niyang nagising ang kanyang kapangyarihan, at naging kwalipikado siyang magtrabaho bilang isang hunter. Siya ay nasa sabik, alam na ang kanyang buhay ay malapit ng magbago, ngunit napagtanto niya na siya ay napakahina na hindi niya kayang talunin ang isang goblin, at ang iba pang mga hunter ay tumingin sa kanya, na nakikita siyang isang pasanin. Sa kasalukuyan, ipinagpatuloy ni Jinwoo ang kanyang pagsasanay, at nadagdagan niya ang kanyang lakas. Tumungo siya sa subway, at kinuha niya ang kanyang susi, ginamit ito para i-unlock ang instance dungeon. Nagpa siyang pasukin ito, sa pag-aakalang maaari siyang tumakas kung ito ay magiging masyadong mapanganib, ngunit ang labasan ay biglang nagsasara habang ipinaalam sa kanya ng system na ang tanging paraan upang makatakas sa piitan ay ang talunin ang boss or gumamit ng teleportation stone. Napagtanto niyang may problema siya dahil hindi siya sigurado kung kaya niyang mabuhay ng mag-isa. Nagpa si Jinwoo na galugarin ang piitan, at 3 goblin ang biglang nagpakita. Nagpupumilit siyang makasabay sa kanilang mga galaw, at bumagsak siya sa lupa habang sinusubukan siyang atakihin ng isang goblin, ngunit umiwas siya, at naglunsad siya ng counter-attack na pinaslang ang goblin sa isang hit. Ang iba ay patuloy na umaatake sa kanya, ngunit madali niyang natalo ang mga ito habang napapansin niya na siya ay naging mas malakas. Ngunit biglang nagpakita ang isang lobo, at sinusugod siya nito, nasira ang kanyang kutsilyo. Napagtanto niya na ito ay mas malakas kaysa sa mga goblins, at ang kanyang mga binti ay nagsimulang manginig nang mapagtanto niya na siya ay natatakot. Ang lobo ay sumugod, at ito ay namamahala sa pagkakamot sa kanya, at napagtanto niya na wala siyang kasamang manggagamot, kaya siya ay masasawi kung siya ay magdusin ng isang malaki na pinsala. Iniiwasan niya ang mga pag-atake ng lobo, at napansin niyang mas magaan ang pakiramdam ng kanyang katawan kaysa karaniwan, at nagtagumpay siya sa kanyang takot. Buong lakas niyang sinuntok at pinatumba ang lobo, at napagtanto niya na nagawa niyang saktan ito dahil nakatuon siya sa pagpapabuti ng kanyang lakas. Ngunit naka-recover ang lobo, at sinunggaban siya nito, kaya sinubukan niyang pigilan ito gamit ang kanyang mga kamao, ngunit napagtanto niya na hindi na gumagana ang kanyang mga pag-atake, kaya nagsimula siyang tumakbo palayo, na iniisip na wala siyang pagkakataon dahil wala siyang sandata. Ngunit sa sandaling iyon, naalala niya na may nakita siya sa kanyang inventaryo, kaya binuksan niya ito, at kumuha siya ng magic sword habang tinutulak siya ng lobo. Ngunit inaatake niya ito, hiniwa ito sa kalahati. Nagtataka siya kung bakit nasa inventory niya ang espada dahil alam niyang kay Gamora iyon, at masyadong mahal iyon para sa kanya. Ngunit nagpa siyang huwag isipin ang tungkol dito, at sinabi niyang gumaling na ang kanyang mga sugat. Ngunit 2 pang lobo ang nagpakita, habang napagtanto niya na ang kanyang espada ay nakaipit sa lupa. Kaya nagsimulang magpanik si Jinwoo, ngunit habang papalapit sa kanya ang mga lobo, nagawa niyang hagutan ito, at umindayog siya.
Ngunit nahuli ito ng lobo, kaya sinipa niya ito, dahilan para hamina ang pagkakahawak nito, at hiniwa niya ang ulo nito. Nang makita ito, ang isa pang lobo ay nagpasya na umatras, at habang siya ay nagpapahinga, napagtanto niya na siya ay umabot sa antas ng dalawa. Sinabi niya na hindi siya kailanman nag-level up sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga quest, kaya napagtanto niya na ang aktwal na labanan ay nagpapahintulot sa kanya na makakuha ng karanasan. Napansin niya na ang lahat ng kanyang mga istatistika ay tumaas, iniisip na mas mahusay na lumakas sa pamamagitan ng pag-level up dahil nakakakuha siya ng 5 puntos sa bawat antas, habang ang mga pang-araw-araw na quest ay nagbibigay lamang sa kanya ng 3 puntos. Ngunit napagtanto ni Jinwoo na natalo niya ang 5 halimaw, sa pag-aakalang hindi siya dapat madala, at tumitingin siya ng mga mahiwagang hiyas. Ngunit nakahanap siya ng isang item sa halip. Sinasabi sa kanya ng system na na-unlock niya ang isang tindahan, at sinubukan niyang bumili ng isang bagay, ngunit napagtanto niya na hindi niya magagawa dahil masyadong mababa ang kanyang antas. Nagpasya siyang ibenta ang item na nagpapahintulot sa kanya na kumita ng 20 ginto, ngunit nagtataka siya kung magkano ang halaga nito sa cash sa pag-aakalang ito ay hindi gaano kalaki dahil tila siya ay nasa isang E-rank na piitan. Nagtataka siya kung paano niya makiklear ang piitan dahil hindi niya alam kung saan hahanapin ang teleportation stone, at sa tingin niya ay hindi siya sapat na malakas para talunin ang boss. Ngunit sa palagay niya ay maaaring magkaroon siya ng pagkakataon kung patuloy siyang mag-level up, at nakakatagpo siya ng isang grupo ng mga lobo, ngunit hindi siya natatakot sa kanila. Siya ay sumusugod, itinaas ang kanyang espada at pinapaslang ang mga ito habang papalapit sila sa kanya. Napapalibutan siya, ngunit hindi siya naabala, at pinaslang niya silang lahat na nagpapahintulot sa kanya na mag-level up. Napagtanto ni Jinwoo na malapit nang mabali ang kanyang espada, ngunit alam niya na ang mga armas ay magastos, at natutuwa siya na tapos na ang laban. Sinuri niya ang kanyang inventaryo, at napagtanto niya na nakuha na niya ang teleportation stone, ngunit nagpasya siyang manatili sa piitan dahil gusto niyang talunin ang mga halimaw upang lumakas, sa pag-aakalang mawawala ang mga ito kung mag-teleport siya palayo. Si Jinwoo ay tumungo ng mas malalim sa piitan, pinaslang ang mga halimaw sa daan, habang napapansin niyang nagiging mas madali ang kanyang mga laban. Nalaman namin na maaari niyang masuri ang antas ng halimaw sa pamamagitan ng pagtingin sa kulay ng pangalan nito. Ang mga halimaw na may puting pangalan ay mas mahina kaysa sa kanya, habang ang mga may pulang pangalan ay mas malakas. Alam niyang umuunlad siya dahil ang mga lobo noon ay may pulang pangalan, ngunit ngayon ay puti na. Nararamdaman niya ang presensya ng boss, at hindi siya sigurado kung kaya niya itong talunin, ngunit nagpasya siyang labanan pa rin ito. Narating niya ang isang latian, at nakita niya ang isang nilalang na sumusugod sa kanya sa hindi kapani-paniwalang bilis. Sinusubukan niyang harangan ito, ngunit napaatras siya, at napagtanto niyang nabali ang kanyang espada. Nagpapakita ang isang malaking ahas, habang binabanggit ni Jinwoo na ang kulay ng pangalan nito ay orange, kaya ito ay may parehong antas sa kanya. Napagtanto niyang nababalot ng kaliskis ang katawan nito kaya walang silbi ang espada niya laban dito. Sinusubukan nitong atakihin siya, at nagawa niyang umiwas, ngunit iniisip niya kung paano niya ito matatalo. Sinimulan siya nitong habulin, at nagpupumilit siyang iwasan ang mga pag-atake nito, ngunit tinamaan siya nito ng buntot nito, na tinatangay siya ng hangin. Isang tren ang malapit nang bumangga sa kanya, kaya mabilis siyang tumakbo palayo, at halos hindi niya ito naiwasan. Sa palagay niya ay hindi pa rin siya sapat, iniisip kung gaano siya kahirap magtrabaho upang takasan ang kanyang buhay na patuloy na pangungutya. Patuloy siyang nakikipagpunyagi laban sa ahas, habang naaalala niya na siya ay itinuturing na pinakamahinang hunter sa mundo, sa pag-aakalang ang mahina ay palaging walang kapangyarihan laban sa malakas, kaya determinado siyang maging mas malakas. Sinugod niya ang ahas, iniiwasan ang pag-atake nito at itinusok ang kanyang espada sa kaliskis nito. Sinubukan nitong atakihin siya, ngunit iniiwasan niya ito, at tumalon siya sa hangin habang sinusubukan siyang kainin ng ahas. Ngunit bigla siyang nawala, at napagtanto ng ahas na nakakapit siya sa katawan nito. Ginamit ni Jinwoo ang kanyang lakas para durugan ang kaliskis nito, at tila nasasaktan ito, kaya iniuntog siya nito sa isang haligi, ngunit hindi niya ito binitawan. Buong lakas niyang idiniin ang leeg ng ahas na naging sanhi ng pagdugo nito. Habang patuloy niyang hinihigpitan ang kanyang hawak, naubusan ng dugo ang ahas, at bumagsak ito sa lupa habang ipinapaalam ng system kay Jinwoo na natalo na niya ang boss. Nakatanggap siya ng isang makapangyarihang punyal bilang gantimpala, kasama ang isang bote ng laso ng ahas, sa pag-aakalang nakakatakot ang mga epekto nito dahil permanenteng binabawasan nito ang lakas upang mapataas ang depensa.
Nang matalo ang boss, bumalik ang piitan sa orihinal nitong estado, at umalis si Janewoo sa subway, iniisip kung saan nagpunta ang lahat. Lumapit sa kanya ang isang sundalo, sinabi sa kanya na bawal ang mga sibilyan sa lugar, ngunit nakita siya ng sundalo na may dalang espada, na pagtantong hunter siya. Kaya humihingi siya ng paumanhin sa pagiging walang galang, sinabing sasamahan siya nito sa lugar. Napansin ni Janewoo na ang lungsod ay nawasak, at sinabi ng sundalo sa kanya na nagkaroon ng dungeon break, ngunit lahat ng mga halimaw ay hinarap maliban sa boss. Nararamdaman niya ang isang malakas na presensya, at nakikita namin ang isang malaking golem na nakikipaglaban sa isang grupo ng mga hunter, habang pinapanood sila ng mga sibilyan mula sa malayo. Ang mga hunter ay nakikipagpunyagi laban sa golem dahil ang depensa nito ay napakatibay, kaya kahit na ang kanilang pinakamalakas na pag-atake ay hindi gumagana. Dumating si Janewoo, at napansin niyang mahina sila dahil karamihan sa kanila ay E-rank lamang. Napagtanto niya na kasama nila si Juhi, at sinubukan niyang mag-spell, ngunit naalala niya kung ano ang nangyari sa piitan, kaya nawala ang kanyang katahimikan. Napagtanto ni Janewoo na hindi pa rin niya naaalis ang trauma nito, at nagpasya siyang tulungan sila, alam niyang nakikipaglaban sila sa isang D-rank na boss na mas mahina kaysa sa natalo niya. Malapit nang matalo ang mga hunter, ngunit inilunsad ni Janewoo ang kanyang espada nang may hindi kapani-paniwalang lakas, at tinamaan nito ang golem, na lumilikha ng pagkakataon para sa iba pang mga hunter na gumagamit ng pagkakataong alisin ito. Ang isa sa kanila ay nagtataka kung paano nila nagawang talunin ito dahil ang kanilang mga pag-atake ay hindi gumagana, at nakita niya ang espada sa lupa. Kaya nagtatanong siya tungkol dito. Itinuro ng isang sundalo si Janewoo, ngunit wala na siya, at nakita namin na umalis na siya sa eksena dahil hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong epekto ang kanyang pag-atake. Bumalik sa ospital, ipinagpatuloy ni Janewoo ang kanyang gawain sa pag-eehersisyo, at pumasok ang isang nurse sa kanyang silid, ngunit nagulat siya nang mala Carlos Yulo na ang kanyang katawan, iniisip kung paano niya ito nagawa sa loob lamang ng ilang araw. Ipinaalam niya sa kanya na mapapalabas na siya, ngunit nang lalabas na si Janewoo sa kanyang silid, hiningi niya ang numero nito dahil hindi niya mapigilan ang kanyang kagwapohan. Nakilala namin ang S-rank hunter, si Beckham, na iniimbitahan bilang isang espesyal na panauhin sa isang palabas sa TV. Tinanong siya ng tagapanayam tungkol sa kanyang pang-araw-araw na gawain, kaya sinabi niya sa kanya na palagi siyang nagsasanay dahil ayaw niyang makalawang ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Ibinunyag niya na dati siyang nagtatrabaho bilang bumbero, kaya alam niya kung paano tumugon sa mga mapanganib na sitwasyon. Nanonood si Jenna sa panayam, ngunit napagtanto niyang huli na siya, at sinabihan siya ni Janewoo na mag-ingat sa kanyang pagpunta sa paaralan. Napansin niyang iba ang hitsura nito, iniisip na marahil ay dahil ito sa kanyang pagsasanay, at aalis na si Jenna sa kanyang paaralan, ngunit binigyan siya nito ng payong, na sinasabi sa kanya na manatiling ligtas. Pagkatapos niyang umalis, sinusuri niya ang kanyang pang-araw-araw na quest, habang sinasabi niya na nakakuha siya ng malalaking muscle. Sa pag-aakalang ito ay dahil tumataas ang kanyang mga istatistika, nabanggit niya na hindi pa rin niya naipamahagi ang kanyang mga puntos ng kakayahan, sa pag-aakalang kailangan niya ng higit pa sa lakas upang talunin ang makapangyarihang mga halimaw. Kaya, nagpasya siyang gamitin ang mga ito upang mapabuti ang kanyang liksi at pangunawa. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa landlord, na nagsasabi sa kanya na dapat na nilang bayaran ang kanilang upa, kaya nangako siyang magbabayad kaagad. Alam niyang mas lumakas siya, kaya sa tingin niya ay kikita siya ng mas maraming pera sa pamamagitan ng pagsalakay sa mga piitan. Ngunit nabanggit niya na mahirap makahanap ng magandang trabaho dahil nasa ipa rin ang kanyang ranggo. Iniisip niyang sumailalim sa muling pagsusuri, sa pag-aakalang ito ay magpapahintulot sa kanya na itaas ang kanyang ranggo at kumita ng mas maraming pera, ngunit ito ay makakaakit ng labis na atensyon, alam na ang kanyang kaso ay hindi karaniwan. Kaya, siya sa huli ay nagpasya laban dito. Nagulat siya nang makakita siya ng mataas na sweldong trabaho para sa mga rank E na hunter, kaya nagmamadali siyang pumunta sa lokasyon at tinapos ang kanyang pang-araw-araw na quest sa daan. Nakilala niya ang isang hunter na nagngangalang Danzo, na nagpapaliwanag na ang kanyang partido ay mayroon lamang 6 na miyembro, at kailangan nila ng 8 tao upang makapasok sa C-rank dungeon. Kaya, kumukuha sila ng mga hunter upang punan ang mga puwang, ngunit binanggit ni Danzo na hindi ibabahagi si Janewoo sa mga laban dahil hindi niya lalabanan ang mga halimaw. Ngunit, babayaran nila siya ng malaking komisyon para sa pagsali sa kanila. Tinanggap ni Janewoo ang trabaho, at inutusan siya ni Danzo na dalhin ang kanilang mga bagahe, ngunit nagtataka siya kung bakit walang healer ang party. Kaya, sinabi sa kanya ni Danzo na sanay na sila sa pakikipaglaban ng walang isang healer.
Napag-alaman niyang kakaiba ito, at binasa niya ang kontrata, napagtanto na hindi sila mananagot sa anumang mangyayari sa kanya sa piitan, ngunit pinirmahan pa rin niya ito. Lumapit sa kanya ang isang D-rank na hunter na nagngangalang Eugene, na isiniwalat na tinanggap din niya ang trabaho, at lahat ay humanga sa kanyang kagamitan, iniisip na siya ay mula sa isang mayamang pamilya. Naghahanda silang pumasok sa gate habang napapansin ng lahat na mukhang napakalaki nito, ngunit ipinaliwanag ni Jinwoo na hindi mahalaga ang laki ng gate, at inuuri ito ng Hunter Association batay sa dami ng magic power na ipinalalabas nito. Pumasok sila sa gate, at napagtanto nila na ang piitan ay masyadong madilim, kaya ang salamangkero na si Kiwan ay nagpaliwanag sa lugar na nagpapahintulot sa kanila na makita kung ano ang nasa loob. Ngunit sinabi ni Jinwoo na ipinapaalala nito sa kanya ang templo dahil ito ay itim, at walang halimaw na humaharang sa kanilang dinadaanan. Habang papasok sila ng malalim sa piitan, may naririnig silang mga halimaw na paparating, kaya lahat ay naghahanda para sa labanan. Ngunit napapaligiran sila ng mga siwang, kaya nataranta sila, iniisip kung saan manggagaling ang mga halimaw. Ngunit pinagmamasdan ni Jinwoo ang kanyang paligid, at binalaan niya sila na ang mga langgam ay aatake mula sa itaas, kaya sila ay nakatugon sa oras, at nagsimula silang labanan ang mga langgam. Habang napapansin ni Jinwoo na nakasanayan na nilang magtrabaho ng magkasama, napagmasdan niyang kulang sa lakas si Eugene, ngunit pinapayagan siya ng kanyang kagamitan na makabawi, at natutuwa siyang maayos ang lahat. Pero aminado si Jinwoo na nadismaya siya dahil napakadali ng trabaho. Nagagawa nilang talunin ang mga langgam, at nagsimula silang maghanap ng mga mahiwagang hiyas, habang nagtataka si Danzo kung paano nahulaan ni Jinwoo kung saan manggagaling ang mga langgam. Binanggit niya na ito ay isang gut feeling lamang, at sinabi ni Kiwan na ang mga langgam ay may mga marka ng kagat na iniisip na sila ay inatake ng isang malakas na halimaw. Masaya si Eugene na nakapaslang siya ng halimaw, na inihayag na ito ang kanyang unang misyon, kaya binilhan siya ng kanyang ama ng mamahaling kagamitan. Ngunit binalaan siya ni Jinwoo na mag-ingat dahil nararamdaman niyang may mali. Sa White Tiger Guild, nakikita namin ang mga hunter sa gym kapag may napansin silang pagsabog, ngunit pinananatili nila ang kanilang kalmadong sarili dahil nangyayari ito sa lahat ng oras, alam na ang kanilang guildmaster ay nagsasanay lamang. Nakita namin na si Beckham ay sinira ang isang napakalaking butas sa isang malaking bato, ngunit binanggit niya na ito ay hindi sapat para sa isang warm-up na inutusan ng kanyang mga nasasakupan na linisin ito. Bumalik kami sa piitan habang patuloy na dinadala ni Jinwoo ang mga bagahe para sa grupo, ngunit sa tingin niya ay kainahinala ang party ni Danzo dahil wala silang healer sa kabila ng kanilang mahusay na pagtutulungan. Nakikita nila ang mga sugatang langgam sa daan, iniisip na dapat nasa malapit ang boss monster. Habang lumalalim sila sa piitan, narating nila ang isang lugar na napapalibutan ng mga kristal mana, sa pag-aakalang yayaman sila. Binasa ni Eugene ang kontrata ni Jinwoo, at ipinaliwanag niya na ang mga kristal ay hindi binibilang-bilang mga samsam, kaya dapat tumanggap si Jinwoo ng bahagi nito. Sumang-ayon si Danzo sa kanya, ngunit inihayag niya na binabantayan ng boss ang mga kristal, at alam nilang magsasara ang piitan pagkatapos itong matalo. Kaya, iminumungkahi niya ang pagmimina ng mga kristal bago nila ito harapin, alam na natutulog pa ito. Ngunit ipinaliwanag ni Danzo na iniwan nila ang kanilang mga tol sa pagmimina, kaya kailangan nilang umalis sa piitan upang makuha ang mga ito. Iniwan nila sina Eugene at Jinwoo sa loob, at inutusan ni Danzo si Kiwan na harangan ang landas, kaya ginamit niya ang kanyang mahika, na nagdulot ng pagsabog, na hinaranggan ang pasukan. Napagtanto ni Jinwoo na sila ay pinagtaksilan, habang naaalala niya na binalaan siya ni Sang Ji na ang bilang ng krimen para sa pagsalakay sa piitan ay mataas dahil walang paraan upang malaman kung ang isang hunter ay pinaslang sa isang piitan. Sinisisi ni Eugene ang kanyang sarili sa pakikipag-usap tungkol sa kontrata, ngunit alam ni Jinwoo na ang partido ni Danzo ay nagbabalak na tapusin sila sa simula pa lang. Lumapit sa kanila ang gagamba, at nangako si Eugene na poprotektahan si Jinwoo na nabanggit na ang gagamba ay mas malakas kaysa sa mga halimaw na natalo niya sa ngayon. Naniniwala si Jinwoo na wala siyang laban dito, ngunit naalala niya ang kanyang enkwentro sa estatwa ng Diyos, alam niyang walang halaga ang gagamba kumpara rito, kaya sinabihan niya si Eugene na tumalikod habang naghahanda siyang labanan ang boss monster. Nagtataka ang kasama ni Danzo kung bakit ginagamit nila ang gagamba para maalis sina Jinwoo at Eugene, kaya ipinaliwanag niya na ayaw niyang ipagsapalaran na gisingin ito. Sa tingin niya ay matutulog na ito pagkatapos nitong kainin ang mga ito, at ibinunyag niya na may maliit na daanan sa itaas ng kwebot, na nagpaplanong gamitin ito para makabalik, habang binabanggit niya na hindi na makakaligtas pa sila Jinwoo at Eugene.
Naisip ni Eugene na hindi magkakaroon ng pagkakataon si Jinwoo dahil isa lang siyang E-rank na hunter, ngunit tumanggi siyang umatras na iniisip na sapat na ang kanyang lakas para talunin ito. Si Jinwoo ay sumusugod, umaatake ng may napakabilis na bilis, at nagulat si Eugene nang makita ito. Ngunit tumungo muna tayo kay Ganyi, habang sinasabi niya kay Gildart na pagod na siya dahil sa kanyang mga pagpupulong, kaya niyaya siya ni Gildart sa isang sparring match, sa pag-aakalang makakatulong ito sa kanya upang makapagpahinga. Tinanggap niya ito, sinasabing wala na siya sa kanyang kagalingan, ngunit nang magsimula na sila sa pagsasanay, nagpupumilit si Gildart na tamaan siya, at humarap siya sa isang mapangwasak na suntok, na nagpapahintulot sa kanya na manalo sa laban. Nagpapasalamat si Gildart kay Ganyi para sa kanyang patnubay, na nagsasabi na siya ay kamangha-mangha dahil siya ay napakalakas para sa kanyang edad. Sinabi niya kay Gildart na bumuti ang kanyang mga galaw, pinayuhan siyang huwag pabayaan ang kanyang pagsasanay dahil makakatulong ito sa kanya na makaligtas sa mga mapanganib na sitwasyon. Bumalik tayo kay Jinwoo, habang sinusubukan niyang putulin ang mga binti ng gagamba, ngunit napagtanto niya na ang baluti nito ay masyadong matigas, at nabanggit niya na ang mga pag-atake nito ay mapanganib na iniisip na maaari siyang mapaslang sa isang hit. Nagpupumiglas siya laban dito, habang iniisip ni Eugene kung paano siya makakakilos ng napakabilis, iniisip na dapat sinadya niyang ibaba ang kanyang ranggo sa pamamagitan ng pagkontrol sa kanyang mahika. Ngunit natakot si Eugene dahil kakaunti ang mga hunter na kayang gawin ito, at kadalasan sila ay mga balisa na nasisiyahan sa pagpaslang. Napagtanto ni Jinwoo na tumitindi ang kanyang pagkapagod, alam niyang magdudulot ito ng pagbagal sa kanyang mga galaw, kaya naisipan niyang gamitin ang mga espesyal na kakayahan ng kanyang punyal para tapusin ang laban. Nakita niya ang ulo ng gagamba, sa pag-aakalang ito ang mahinang lugar kaya sumugod siya, ngunit ang gagamba ay naglabas ng asido, na pinilit siyang umatras. Alam niyang kailangan niyang isara ang distansya, kaya ginagamit niya ang kanyang dash skill, na nagpapahintulot sa kanya na gumalaw ng mas mabilis. Inatake niya ang ulo ng gagamba, at wala itong epekto, ngunit tumanggi siyang sumuko, kaya ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-atake. Ngunit naipon ang kanyang pagod, dahilan upang bumagal siya, at bumagsak siya sa lupa. Ang gagamba ay malapit ng hampasin ang pangwakas na atake, ngunit ginamit ni Jinwoo ang kanyang full recovery, na nagpapahintulot sa kanya na iwasan ito, at naglulunsad siya ng isang sorpresang pag-atake, na inatake ang mata ng gagamba. Ang kakayahan ng dagger ay kumikilos na nagpaparalise sa gagamba at nakakaubos ng kalusugan nito, habang si Jinwoo ay nagpapatuloy sa kanyang walang tigil na pag-atake. Bumagsak ito sa lupa, at binanggit ng system na ang boss ay natalo, ngunit hindi makapaniwala si Eugene sa sarili niyang mga mata, sa pag-aakalang tama siya tungkol kay Jinwoo. Kaya, sinabihan niya si Jinwoo na magpahinga habang nagmimina siya ng mga kristal. Ngunit sa sandaling iyon, dumating ang partido ni Danzo na napagtanto na ang boss ay natalo. Sa palagay nila si Eugene ang pumaslang dito, at sinabihan siya ni Danzo na tapusin si Jinwoo na sinasabing ililigtas nila ang kanyang buhay kung susundin niya sila. Ngunit tumanggi siya, naghahanda na labanan sila. Kaya, nagsimula silang lumapit sa kanya, at sa sandaling iyon, nakatanggap si Jinwoo ng isang agarang quest na nagsasabi sa kanya na tapusin ang mga ito. Nagulat siya nang makita ito, napagtanto na ang sistema ay nagsasabi sa kanya na pumaslang ng mga tao. Pero bigla siyang inatake ni Kiwen, at natangay siya. Nakilala namin ang hunter na si Heidi, habang nagsisimula siyang makipag-usap sa kanyang mga kaibigan, nagtatanong sa kanila kung kumusta sila. Ibinunyag ng kanyang kaibigan na pumasok siya sa isang A-rank na piitan para magsanay, ngunit naklir ito sa isang iglap dahil madaling natalo ni Shizuko ang mga halimaw. Sa palagay ng babae ay mapalad sila na nasa malalaking guild, at binanggit niya ang isang chismis na nagsasabing mayroong mga koponan na may abnormal na mataas na bilang ng nasawi. Bumalik kami sa piitan habang iniisip ng lahat na nasawi na si Jinwoo, ngunit nakikita naming buhay pa siya. Naalala ni Jinwoo na nakatira siya sa isang mundo kung saan ang malalakas lamang ang nabubuhay, nagtataka kung paano niya nakalimutan ang tungkol dito. Malapit na siyang mawalan ng malay, ngunit napagtanto niya na gusto ng sistema na mabuhay siya, kaya sinasabi nito sa kanya na ipaglaban ang kanyang buhay. Siya ay bumangon, na ikinagulat ng lahat dahil napagtanto niya na kailangan niyang maging malakas dahil ang mahihinang mga tao ay kukunin ang lahat sa kanila. Tinatawag nila siyang pinakamahinang hunter sa mundo, ngunit tinanong sila ni Jinwoo kung handa na ba silang harapin ang mga kahihinatnan habang nagpapakawala siya ng nakakatakot na aura. Lumapit sa kanya ang kasama ni Danzo, ipinaalala sa kanya na isa lamang siyang E-rank na hunter, ngunit bigla niyang pinaslang ang lalaki, inalis ang kanyang ulo. Nagulat ang lahat nang makita ito, nagtataka nang inilabas niya ang kanyang sandata.
Sinabi niya na siya ay pumaslang ng isang tao, ngunit alam niya na ginawa niya ito upang iligtas ang kanyang sariling buhay. Inatake siya ng partido ni Danzo, ngunit nagawa niyang ipagtanggol ang sarili, pinaslang sila habang sinusubukan nilang tapusin siya. Sinubukan siyang pasabugan ni Kiwan, ngunit bigla siyang nawala at napunta sa isang counterattack, na tinatapos siya sa isang iglap. Nagulat si Danzo, napagtanto na itinatago ni Jinwoo ang kanyang tunay na kapangyarihan, ngunit binanggit niya na mas malakas siya kaysa sa kanyang mga kasama habang ginagamit niya ang kanyang kakayahan upang palakasin ang kanyang katawan. Naniniwala siya na umaasa si Jinwoo sa kanyang bilis at ginagamit niya ang kanyang punyal para makapagbigay ng pinsala, ngunit alam niyang hindi ito gagana laban sa kanya dahil ang kanyang katawan ay kasing tigas ng bakal. Sumunod si Danzo, sinusubukang ipaghiganti ang kanyang mga kasama, ngunit pinabagsak siya ni Jinwoo sa lupa at napagtanto niyang wala siyang pagkakataong manalo. Nagsimula siyang magmakaawa para sa kanyang buhay, sinabi kay Jinwoo na maaari niyang makuha ang mga kristal, ngunit binanggit niya na sinubukan siyang tapusin ni Danzo ng 3 beses na nagpapaalala sa kanya na walang makakaalam kung ano ang mangyayari sa piitan. Inatake ni Jinwoo ang kanyang ulo, pinayagan siyang kumpletuhin ang agarang quest. Ngunit nagsimulang gumuho ang piitan habang malapit nang magsara ang gate. Nagagawa nilang makatakas sa oras at nagulat na ang partido ni Danzo ay napaslang sa panahon ng pagsalakay. Napagtanto ni Jinwoo na nakatanggap siya ng gantimpala para sa pagkumpleto ng agarang quest, at nakuha niya ang isang kasanayang tinatawag na murderous intent na nagpapahina sa mga kaaway sa pamamagitan ng pagpapanik sa kanila. Naniniwala ang opisyal sa kanila, at hinuhusgahan niya sila batay sa kanilang kagamitan, sa pag-aakalang si Eugene ang tumalo sa boss habang si Jinwoo ay walang ginawang tulong. Ngunit pinasalamatan siya ni Eugene sa pagliligtas ng kanyang buhay. Nakatanggap si Gildart ng ulat tungkol sa insidente, ngunit nakita niyang kainahinala ito nang malaman niyang sangkot si Jinwoo. Habang tinitingnan niya ang file, nakilala niya si Danzo dahil kapatid siya ng isang sikat na hunter. Umuwi si Jinwoo, at natuwa si Jena nang makitang bumili siya ng pagkain. Tinanong niya siya kung paano kamusta ang kanyang pag-raid, ngunit iniisip ni Jinwoo kung paano siya hindi nag-alinlangan nang tapusin niya ang mga hunter. Iniisip niya kung may mali ba sa kanya, pero pinigilan siya ng kapatid niya. Nagpasya siyang huwag mag-alala tungkol dito, iniisip na kailangan niyang unahin ang pagpapalakas para protektahan ang kanyang pamilya. Habang umiinom siya ng kanyang inumin, nakatanggap siya ng notification ng isang debuff, ngunit tila nagki-cleanse sa kanya. Patuloy siyang umiinom sa kanyang silid ngunit napagtanto niyang hindi siya maaaring malasing, at nakita na ang isa sa kanyang mga rewards sa quest ay nagbibigay sa kanya ng pag-regenerate at kaligtasan sa mga epekto ng katayuan. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Eugene, at nagkita sila sa isang kafe. Nakikita siya ni Eugene bilang kanyang boss at sinabing nagbubuo siya ng isang team, ngunit agad siyang tinanggihan ni Jinwoo. Naghahanda si Jinwoo na umalis, ngunit pinakiusapan siya ni Eugene na makinig. Ipinaliwanag niya na sinusubukan niyang maging lisensyado bilang guildmaster, ngunit nangangailangan ito ng 20 raid na karanasan. Ang kanyang ama ay nagmamay-ari ng isa sa mga pinakamalaking kumpanya ng konstruksyon sa bansa, at naghahanap sila upang bumuo ng isang guild. Iniisip ni Jinwoo ang lahat ng mga kayamanan na makikita sa mga piitan, kaya hindi na siya nagulat sa kanilang plano. Binanggit ni Eugene na gusto ng kanyang ama ang isang S-rank hunter na maging guildmaster, kasama ang kanyang kapatid bilang pangalawa sa command. Sinabi ni Jinwoo na mayroon lamang 7 S-rank na hunter sa buong bansa, at lahat sila ay nasa mga guild na, bukod pa sa isang pinangalanang lalaki na kasalukuyang nagretiro. Napagtanto ni Jinwoo na plano nilang kumuha ng isa mula sa isa pang guild, ngunit nagbabala siya na ito ay isang masamang ideya. Ibinunyag ni Eugene na ang kanyang kapatid ay hindi maaaring maging guildmaster dahil hindi siya na-awaken bilang isang hunter, kaya pagkakataon na niya na pumalit sa kanya. Itinuro ni Eugene kung paano nila matutulungan ang isa't isa. Si Jinwoo ay maaaring lumahok sa mga pagsalakay habang itinatago ang kanyang kapangyarihan, habang si Eugene ay maaaring kumbansihin ang kanyang ama sa kanyang tagumpay kung mayroon lamang siyang tulong mula sa isang E-rank na hunter. Ipinakita niya kay Jinwoo ang gusaling pinaplano nilang gamitin bilang punong tanggapan ng guild, na nagkakahalaga ito ng humigit kumulang 20 milyong dolyar, at iniaalok niya ito kapalit ng kanyang tulong sa 19 na pag-raid. Isinasaalang-alang ni Jinwoo ang alok, ngunit iniisip niya na dahil siya lang ang taong maaaring mag-level up, sa kalaunan ay maaabot niya ang S-rank, kaya ang 20 milyon ay magiging wala kapag dumating ang oras na iyon, at sa huli ay tinanggihan niya ang alok. Samantala, sa ibang bansa, nakilala namin ang kapatid ni Danzo, si Gareth, at narinig niya ang balita tungkol sa kanyang kapatid. Alam niyang pinaslang ang kanyang kapatid.
Sa pagtingin sa impormasyon sa dalawang nakaligtas, plano niyang lumipad pabalik sa Korea upang hanapin sila, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang assistant na puno ang kanyang schedule kaya pumayag siyang maghintay, umaasang mabubuhay ang dalawa hanggang sa magkaroon siya ng oras para sa kanila. Si Jinwoo ay tumatakbo kasama ang kanyang kapatid na babae, at iniisip niya kung ano ang gagawin nito kung mayroon siyang 20 milyon, ngunit hindi ito makatotohanan. Habang ginagawa ni Jinwoo ang kanyang pang-araw-araw na quest, napagtanto niya na ang counter ay maaaring lumampas sa kanyang kinakailangan. Nagpasya siyang subukan ang limitasyon at napagtanto niyang magagawa niya ng doble ang kinakailangan. Ito ay nagiging isang lihim na pakikipagsapalaran, at nakakuha siya ng opsyon na makatanggap ng isang pinagpalang loot box. Ito ay nagiging isa pang susi, na tila patungo sa Demon's Castle na may kahirapan na S-rank. Nagulat siya nang makita niyang naglalaman ito ng mga sangkap para sa elixir ng buhay, at sa tingin niya ay magagamit niya ito para iligtas ang kanyang ina. Binuksan niya ang piitan, nagsiwalat ng nag-aalab na portal, iniisip kung talagang makakayanan niya ang isang S-rank na piitan. Pero nakita namin na nagreserba siya ng teleportation stone kung sakali. Habang papalapit siya sa pasukan, nakaharap siya ng isang Cerberus ngunit determinado siyang lumakas. Ginagamit niya ang kanyang dash skill upang lapitan ang halimaw at sinimulan itong atakihin, ngunit halos wala itong pinsala. Ginagamit niya ang kanyang kakayahan sa murderous intent skill, ngunit wala itong epekto. Nakagat ang braso niya, at nawawala ang ikatlong bahagi ng kanyang HP. Nagawa niyang bumangon, ngunit ang Cerberus ay gumagamit ng isang kasanayan na nagdodouble sa mga istatistika nito. Hindi makareact si Jinwoo at muling nataman. Patuloy siyang nadudurog, at nakikita natin na bumababa ang kanyang kalusugan. Naghahanda siyang gamitin ang kanyang teleportation stone, ngunit muling umatake ang Cerberus na naging dahilan upang malaglag niya ito. Nagtataka siya kung paano siya makakaligtas at nagpas siyang subukan ang laso ng ahas na aalala kung paano siya nagkaroon ng debuff immunity. Kaya, nagagawa niyang alisin ang negatibong epekto. Ang Cerberus ay sumugod sa kanya, kumuha ng isa pang kagat mula sa kanya, ngunit nakasurvive siya at nakita na ang kakayahan ng Cerberus ay natapos na. Sinugod niya ito, at sa wakas ay nakakagawa na siya ng kaunting pinsala. Kinagat siya ng halimaw, ngunit halos hindi siya nakaligtas, at inatake niya ang mata ng Cerberus. Paulit-ulit niya itong tinutusok, at nagawa niyang tapusin ang halimaw. Nag-level up siya pagkatapos ng laban, pinahintulutan siyang gumaling, at natutuwa siyang tapos na ito. Nakatanggap siya ng isa pang susi upang i-unlock ang Demon's Castle pati na rin ang formula para sa elixir ng buhay, na nangangailangan ng 3 item mula sa loob ng kastilyo. Napagtanto ni Jinwoo na kailangan niyang magpakatatag bago niya ito gawin, ngunit nanumpa siyang babalikan niya ito sa lalong madaling panahon. Nakipagkita siya kay Eugene, sinabing nagbago na ang isip niya, kaya sasali siya sa mga pag-raid sa ilalim ng kondisyong mag-isa silang papasok sa mga piitan. Nagulat si Eugene nang marinig ito, na nagpapaalala sa kanya na kailangan nila ng 8 miyembro para makapasok sa mga piitan ng C-rank, ngunit ipinaliwanag ni Jinwoo na maaari lang silang kumuha ng mga tao upang matugunan ang kota. Iniisip ni Eugene na ito ay masyadong mapanganib, ngunit sinabi sa kanya ni Jinwoo na magagawa nilang i-clear ang mga piitan ng walang casualty, at ang kanyang ama ay haangga na malaman ang tungkol dito. Napagtanto niya na may punto si Jinwoo, kaya nagpasya siyang maghanap ng mga miyembrong makakasama nila. Nakita namin si Shizuko sa kalagitnaan ng kanyang sesyon ng pagsasanay, at habang nagpapahinga siya, nilapitan siya ng isang lalaki na nag-imbite sa kanya na maging guildmaster ng guild ni Eugene. Ang ama ni Eugene, si Hando, ay nagsabi sa kanya na ang mundo ay nagbago mula nang magpakita ang mga piitan, na sinasabing hindi na nito mapapanatili ang infrastruktura nito nang walang mga mapagkukunan mula sa mga piitan. Alam ni Hando na ang mundo ay umaasa sa mga hunter dahil sila lang ang makakalap ng mga mapagkukunan, at sila ay kinokontrol ng association, na pag-aari ng estado. Ngunit ibinunyag niya na ang mga guild ang kumikita dahil kumikita sila habang kumukuha ng mga mapagkukunan ang mga hunter. Binanggit niya na ang mga nangungunang guild sa bansa ay napakayaman, kaya gusto niyang magtatag ng sarili niyang guild sa pag-aakalang ito ay makikinabang sa lahat. Bumabalik kami kay Jinwoo habang tinatapos niya ang kanyang pang-araw-araw na quest, napagtanto na hindi na niya maaaring lampasan ang kanyang kinakailangan, kaya hindi na siya makakakuha ng isa pang pinagpalang loot box. Gusto niyang makatanggap ng item na makakatulong sa kanya na lumakas, at nagbukas siya ng regular na loot box. Gayunpaman, nakatanggap siya ng bingo card. Sa pag-iisip na ito ay walang silbi, napagtanto niya na ang pagkumpleto ng mga pang-araw-araw na quest ay hindi epektibo, kaya gusto niyang labanan ang mga halimaw upang maging mas malakas.
Iniisip niyang talunin ang centipede sa penalty zone sa pag-aakalang makakatulong ito sa kanya na mag-level up ngunit hindi siya sigurado kung bibigyan siya nito ng anumang XP. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang asosasyon ay naghahanap ng mga hunter upang i-clear ang isang D-rank na piitan, at nagpasya siyang sumali, na iniisip na ito ay mas mahusay kaysa sa umasa sa mga pang-araw-araw na quest upang madagdagan ang kanyang mga istatistika. Gayunpaman, siya ay nagiging dismayado, napagtanto na ang kanyang pag-unlad ay bumagal. Pumunta kami sa isang dojo kung saan nakita namin si Sangji na nagsasanay sa kanyang estudyante. Nakatanggap siya ng emergency summon mula sa asosasyon ng mga hunter, at iniisip ng kanyang estudyante kung magre-retiro na siya bilang isang hunter dahil nawalan na siya ng braso. Ipinaliwanag ni Sangji na nais niyang gawin ang kanyang makakaya upang makapag-ambag sa lipunan. Nakita namin si Kamora kasama ang kanyang pamilya, at natatanggap din niya ang emergency summon, ngunit gusto ng kanyang asawa na huminto siya sa pagiging hunter, na nagpapaalala sa kanya na halos masawi siya noong huling raid. Ipinaliwanag niya na kailangan niyang mabuhay, na sinasabi sa kanya na magiging okay siya. Sa Hunters Guild, kinausap ni Jongcho si Beckham, na mukhang naiinis dahil inayos ni Jongcho ang panayam para sa kanya sa asosasyon. Sa tingin niya ay isang pag-aaksaya ito ng oras, sinabi kay Jongcho na dapat ay dinaluhan niya ito. Ipinaliwanag ni Jongcho na hindi siya kwalipikado dahil hindi siya kaibig-ibig. Sinabi niya kay Beckham na si Hando ay naghahanda na maglunsad ng kanyang sariling guild, ngunit ipinahayag ni Beckham na alam na niya ang tungkol dito. Tinanong si Jongcho kung bakit gusto niya itong makita. Nakatanggap si Juhi ng tawag mula sa kanyang ina, na nagpahayag na nag-aalala siya tungkol sa kanya dahil mukhang nagkakaroon siya ng mga issue, na humihiling sa kanya na huminto sa pagiging hunter. Nagalit si Juhi, sinabihan ang kanyang ina na ihinto ang pagdidikta sa kanyang buhay, at tinapos niya ang tawag. Nagsisimula siyang magtanong sa kanyang mga kakayahan ngunit gusto niyang patuloy na subukan ito, at sa pag-alis niya sa kanyang silid, nakita namin na natanggap niya ang emergency summon. Lumapit si Shizuko kay Jongcho, at sinabi sa kanya na inimbitahan siya bilang guild master ng Eugene's Guild. Ipinahayag ni Shizuko na tinanggihan niya ang mga ito, at natutuwa si Jongcho na marinig ito. Sinabi niya sa kanya na nakita niya si Beckham na papunta sa opisina, nagtataka kung ano ang ginagawa niya doon. Nalaman namin na sinabi ni Jongcho kay Beckham ang tungkol sa Jeju Island, na isiniwalat na ito ay seliado pagkatapos mabaygo ang kanilang pagsalakay, at sinusubukan ng lahat na kalimutan ang tungkol dito. Iniisip ni Beckham na hindi ito mahalaga, ngunit nagalit si Jongcho, sinabing hindi niya malilimutan ang nangyari sa isla. Gusto niyang i-clear ito, na humihiling kay Beckham na tulungan siyang mang-alap ng mga kaalyado habang iniisip niya kung may nawala din si Beckham sa kanilang pagsalakay. Naalala ni Beckham na sa huli ay na-overpower sila, na humantong sa pagkasawi ng kanyang mga kaibigan, at patuloy niyang iniisip ang tungkol sa kanila hanggang ngayon. Nakikita namin si Sangji na naglalakad sa paligid ng lungsod habang iniisip niya ang kanyang mahiwagang kapangyarihan, iniisip na hindi ito bagay sa kanya dahil siya ay isang swordsman. Habang nasa daan, nakasalubong niya si Jinwoo, na pagtanto na gumaling na ang kanyang binti. Nagtataka si Sangji kung ano ang nangyari sa kanya. Ipinaliwanag ni Jinwoo na gumaling na ang kanyang binti nang magising siya, kaya naisip ni Sangji na isang mataas na manggagamot ang nagpagaling dito. Masaya siyang makita si Jinwoo, ngunit napagtanto niyang hindi na nabawi ni Sangji ang kanyang braso, kaya nalungkot siya. Pero sinabi sa kanya ni Sangji na okay lang, at napagtanto nilang magkatrabaho sila. Pumunta sila sa portal kung saan nakita nila sina Juhi at Kamora kasama ang isa pang lalaki na sumama sa kanila noong huling pag-raid nila. Masaya si Juhi na makita sila, ngunit tumahimik ang mga lalaki dahil nahihiya sila sa kanilang ginawa, alam nilang isinakripisyo nila si Jinwoo para iligtas ang kanilang mga sarili. Napagtanto ni Juhi na iba ang hitsura ni Jinwoo, at natutuwa siya na nakarecover ito. Ngunit sa sandaling iyon, isang van ang dumating, at 3 bilanggo ang sumama sa kanila. Ibinunyag ng opisyal na sila ay ipinadala ng asosasyon upang i-clear ang piitan dahil walang sapat na mga hunter sa lugar. Tinitiyak niya sa lahat na hindi sila magdudulot ng gulo dahil ang B-rank na hunter na si King ay magbabantay sa kanila, sa pag-aakalang dapat niyang tapusin ang mga ito kung hindi sila makikipagtulungan. Nakita sila ni Jinwoo na kainahinala, na sinabihan si Juhi na huwag sumali sa raid, ngunit sinabi niya sa kanya na sasali siya dahil gusto niyang manatili sa kanya. Inalis ni King ang mga posas ng mga bilanggo, ngunit binalaan sila na tatapusin niya sila kung kikilos sila ng masama. Nag-iisip siya kung sino ang gaganap bilang pinuno ng raid, at sinabi ni Jinwoo kay Sangji na gawin ang papel.
Pinasalamatan niya si Jinwoo sa pagtitiwala sa kanya, sinisisi ang sarili sa nangyari sa huling raid, dahil binanggit niya na nakaligtas lang sila dahil kay Jinwoo. Kaya, pinasasalamatan niya si Jinwoo sa pagliligtas ng kanilang buhay, at tumungo sila sa portal, handang harapin ang hinaharap. Inaatake sila ng mga goblins, ngunit madaling tinapos sila ng mga bilanggo, at iniisip ni Sangji kung sila ba ang mga tunay na halimaw. Madali ring tinapos ni Jinwoo ang mga goblins, at napapansin ni Juhi kung paanong hindi na niya kailangan pang pagalingin siya. Patuloy silang naggalugad sa piitan at dumating sila sa daanan na may 3 butas. Iminumungkahi ni King na dapat silang maghiwalay, at nagpasya siyang dalhin ang mga bilanggo sa isa sa mga landas, ngunit sinabihan silang muling magsama-sama kung mahanap nila ang silid ng boss. Gayunpaman, salamat sa pangunawa ni Jinwoo, nasasabi niya kung aling landas ang patungo sa boss. Sa tingin niya ay hindi sapat ang XP para sa kanya ng mga goblins, kaya sinabihan niya si Sangji na dumaan sa kaliwang landas, si Kimura at ang isa pang lalaki ay pumagitna, at sila ay naghiwalay. Napansin ni Jinwoo na pinapanood siya ni King. Tinapos ni Kimura ang isang goblin at natutuwa siyang mahina sila. Ang ibang lalaki ay umaasa na ang mga bagay ay magiging maayos, ngunit sa palagay ni Kimura ay hindi ito maaaring maging masama dahil hinayaan nila ang pinakamahinang hunter sa misyon, kaya ang piitan ay dapat na mababa ang antas. Ngunit ipinaalala sa kanya ng lalaki na si Jinwoo ay nasa huling piitan din. Masama ang pakiramdam ni Kimura, naaalala kung paano nila siya iniwan, at nagpasya siyang humingi ng tawad kay Jinwoo pagkatapos ng misyon na ito. Samantala, sa mga bilanggo, sila ay naiinip dahil ang mga goblins ay mahihina. Sa isang flashback, nakita namin si King na nakikipag-usap sa isang lalaki na nagreklamo tungkol sa 3 lalaking nang abuso sa kanyang anak na babae, at tinapos nito ang kanyang sariling buhay. Ngunit ang mga hunter ay nakakakuha ng mga pinababang sentensya sa pamamagitan ng pagsali sa mga pagsalakay sa dungeon. Sa tingin niya ay hindi ito patas, kaya't nag-alok siya kay King ng pera para tapusin sila sa piitan, sinabing walang sino man sa labas ang makakaalam ng nangyari. Sa kasalukuyan, sinabi ni King sa mga lalaking plano niyang iulat na nasawi sila sa isang kawan ng mga goblins. Madali niyang tinalo ang mga ito, at naghahanda siyang pahirapan sila, ngunit biglang nakita siya ni Kimura. Samantala, naalala ni Jinwoo kung paano niya nakilala si King sa ospital, umaasang hindi niya ito nakikilala, ngunit bigla siyang nakarinig ng sigaw. Kaya, nagmamadali silang bumalik at nakita ang mga bangkay ng mga bilanggo. Bumagsak ang kasama ni Kimura, at si Kimura ay nasa kakilakilabot na kalagayan. Mabilis na pinuntahan siya ni Juhi upang pagalingin, at masasabi ni Sangji na inatake siya ng isang espada. Iniisip ni Kimura na hindi siya maililigtas, ngunit ipinaalala ni Jinwoo sa kanya ang tungkol sa gusto ng kanyang pamilya na mabuhay siya upang mapanatili niya ang kanyang sama ng loob sa kanya. Nais ni Kimura na humingi siya ng tawad sa mas mabuting kalagayan, ngunit sinabi niyang ikinalulungkot niya habang nasasawi siya. Pinagmamasdan sila ni King mula sa itaas, naghahanda sa pag-atake, ngunit nahawakan ni Jinwoo ang kanyang braso. Humanga si King, ngunit nagtataka si Sangji kung bakit may taong gagawa ng ganito sa asosasyon. Naghahanda si Sangji na harapin siya, sa pag-aakalang si Jinwoo ay hindi sapat, at inutusan niya si Juhi na bigyan siya ng buff. Kahit na si King ay mas mataas ang ranggo kaysa sa kanya, sa tingin niya ang mga assassin ay karaniwang may mababang depensa. Pinagtatawanan siya ni King dahil sa pagiging salamangkero na gumagamit ng espada, ngunit kinikilala niya na mayroon siyang ilang kasanayan. Gayunpaman, nataman si Sangji, ngunit agad siyang pinagaling ni Juhi, at naiinis si King sa kanya, sa pag-aakalang kailangan niya muna siyang tapusin. Sinugod niya ito, ngunit pinigilan siya ni Sangji, sinabing hindi siya matatalo sa mga tuntunin ng espada. Ngunit ang bilis ni King ay sobra, at siya ay inatake mula sa lahat ng panig. Sinubukan ni Juhi na pagalingin siya, ngunit wala na siya sa kapangyarihan, at naisip ni King na tapos na ito. Ngunit biglang ginamit ni Sangji ang kanyang apoy upang pasabugan siya. Naiwasan ito ni King at pinuri siya sa kanyang planong gamitin ang espada bilang pang-abala. Naghahanda siyang tapusin siya, ngunit bigla siyang tinulak ni Jinwoo pabalik. Nagtataka si King kung sino siya, kaya ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang E-rank hunter lang. Ngunit hindi siya pinaniniwalaan ni King dahil napigilan niya ang dalawa sa kanyang pag-atake, at napagtanto niya na si Jinwoo ay malamang na nagkaroon ng second awakening. Iniisip ni Sangji na malamang na ito ay dahil sa double dungeon, at sa wakas ay naalala ni King kung sino si Jinwoo, ngunit iniisip pa rin niya na siya ay mas malakas dahil mas marami siyang karanasan.
Nagtataka si Jinwoo kung bakit niya ginawa ang lahat ng ito, kaya ipinaliwanag ni King kung paano hiniling sa kanya ng ama na tapusin ang mga lalaki, na sinasabing nagsasagawa siya ng hustisya. Ngunit nagtataka si Jinwoo kay Kamore dahil pinahirapan siya sa halip na patahimikin, kaya naisip ni Jinwoo na nagsisinungaling siya tungkol sa pagnanais ng hustisya. Nagsimula siyang makipag-away kay Jinwoo, at hindi makapaniwala si Sungji kung gaano sila kabilis kumilos. Ang kanilang bilis ay tila pantay, ngunit iniisip pa rin ni King na ang kanyang karanasan ay nagbibigay sa kanya ng kalamangan. Sinipa niya ang dumi sa mga mata ni Jinwoo, nakatama ng maraming pag-atake. Ngunit ang sistema ni Jinwoo ay nag-activate na nagbibigay sa kanya ng isang quest upang talunin si King. Iniipon niya ang kanyang kapangyarihan, at bigla siyang bumibilis. Tinamaan si King ng kanyang dagger poison, ngunit nagpa siya si King na gamitin ang kanyang sariling kakayahan habang siya ay biglang nawala. Sinubukan ni Jinwoo na hanapin siya, ngunit sinabi ni King na ang kanyang kakayahan sa stealth ay ganap na nagtatago sa kanya. Sinubukan ni Jinwoo na ipagtanggol ang sarili, ngunit nasugatan siya sa kanyang binti. Binanggit ni King na walang nakakita sa kanyang kakayahan at nabuhay upang sabihin ang kwento. Sa palagay niya ay mas mabilis siya ngayong nasugatan niya ang binti ni Jinwoo, ngunit ginagamit ni Jinwoo ang kanyang full recovery skill upang agad itong gumaling. Nalito si King, iniisip kung paano rin nagagamit ng combat hunter ang healing magic, at nagsimula niyang isipin na mapanganib si Jinwoo. Nawala siyang muli, ngunit napipigilan na ni Jinwoo ang kanyang mga pag-atake sa pamamagitan ng pagsubaybay sa kanyang pagkagusto sa dugo. Ginamit ni Jinwoo ang kanyang murderous intent, ganap na dinaig si King, at natalo siya sa isang iglap. Nakumpleto ni Jinwoo ang kanyang quest, at nakuha rin niya ang stealth skill. Nagtataka si King kung ano siya, ngunit sinabi ni Jinwoo na hindi siya sigurado, ngunit sinabi niya na siya ay hunter lamang na lumalakas sa bawat laban. Iniisip niya kung paano siya lumakas, ngunit naramdaman din niya na may nahuhulog sa loob niya. Nagpasalamat sina Juhi at Sungji sa pagligtas sa kanila, at sinabihan sila ni Jinwoo na lumabas ng piitan habang tinatapos niya ang iba. Habang papunta siyang mag-isa sa boss, nakita namin si Gildart na dumating sa eksena, at nagulat siya nang malaman niyang si King ay palihim na pumapaslang ng mga tao, sa pag-aakalang siya ay masyadong pabaya bilang kanyang supervisor. Dinala siya ng kanyang assistant sa mga nakaligtas, at laking gulat niya nang makitang kasama nila si Jinwoo. Nagtataka siya kung sino ang nakatalo kay King, kaya naisip ni Jinwoo na malapit na siyang malantad, ngunit biglang sinabi ni Sungji na siya ang tumalo kay King. Nagtataka si Gildart kung paano niya ito nagawa dahil mas mababa ang ranggo niya kaysa kay King, kaya ipinaliwanag ni Sungji na dahil may healer siya. Ngunit naghinala pa rin dito si Gildart, ngunit nagpa siya na tanggapin ito sa ngayon. Napagtanto ni Jinwoo na hindi siya maaaring maging mayabang dahil lang natalo niya si King, dahil naramdaman na niya ngayon na si Gildart ay isang S-rank at wala siyang pagkakataon laban sa kanya. Si Sungji ay humihingi ng paumanhin para sa pag-overstep, ngunit sa palagay niya ay may magandang dahilan si Jinwoo para itago ang kanyang lakas na sinasabing ito ang kanyang paraan ng pagbabayad sa kanya. Napagtanto ni Juhi na nagbago na si Jinwoo, ngunit nabigla pa rin siya sa panahon ng kanyang mga misyon, na iniisip na wala siya kung ano ang kinakailangan upang maging isang matagumpay na hunter. Naalala niya kung paano niya kinailangan na iligtas siya noong mga nakaraang misyon nila dahil palagi itong nasusugatan, at ipinaalala ni Juhi sa kanya na nangako itong ililibre siya ng hapunan. Ipinakita niya sa kanya ang Essence Stone na ibinigay nito sa kanya, na nagsasabing magre-retiro na siya para manatili siya sa kanyang mga magulang at matulungan sila sa negosyo ng pamilya. Sinabi ni Juhi sa kanya na bisitahin siya sa kanyang libreng oras, at ibinalik niya ang Essence Stone habang nagpaalam sila sa isa't isa. Naalala ni Jinwoo na binalaan siya ni Gildart na mag-ingat dahil hinahanap siya ng kapatid ni Danzo. Nakilala niya si Garrett bilang isang S-rank hunter, at sinabi ni Gildart sa kanya na walang pakialam si Garrett sa mga katotohanan, sinabing pupunta siya para sa kanila dahil kasama nila si Danzo noong siya ay napaslang. Ipinaliwanag ni Gildart na ang batas ay walang kapangyarihan laban sa S-rank hunters dahil sila ay masyadong makapangyarihan, kaya pinayuhan niya si Jinwoo na umalis ng bansa kasama ang kanyang pamilya, na ginagawang mapagtanto ni Jinwoo na kailangan niyang lumakas para ipagtanggol ang kanyang sarili. Pagkaraan ng ilang oras, nakita namin si Jinwoo kasama si Eugene habang naghahanda silang salakayin ng isang S-rank dungeon. Ibinunyag ni Eugene na nag-assemble siya ng isang team, na nagpapaliwanag na pinili niya ang mga hunter na talagang walang silbi dahil hindi na nila kailangan pang lumaban. Napagtanto ni Jinwoo na nag-recruit siya ng isang minor, ngunit ipinaliwanag ni Eugene na hindi ito mahalaga, at isang babae na nagngangalang Sanya ang lumapit sa kanya, na nagsasabing siya ay kwalipikadong magtrabaho bilang isang hunter.
Kaya, nagsimula siyang magtanong sa kanya, at nalaman namin na siya ay isang E-rank hunter na walang anumang karanasan sa pag-raid. Sinabihan ni Jinwoo ang iba pang mga hunter na maghintay sa labas habang magkasama sila ni Eugene na i-clear ang piitan, ngunit nagtanong ang isa sa kanila kung seryoso sila dahil binabayaran nila ang lahat ng 3 milyon para lang walang magawa. Kinumpirma ito ni Eugene, na nagsasabing hindi nila kailangang makipaglaban, ngunit hindi sila pinapayagang sabihin sa sino man ang tungkol sa kanilang deal, or kailangan nilang bayaran siya ng 10 beses ng halaga na ibinibigay nila. Si Eugene ay nagsusuot ng bagong set ng armor, na nagsasabing pinaplano niyang gamitin ito sa panahon ng pag-raid, ngunit itinulak siya ni Jinwoo, at bumagsak siya sa lupa. Kaya, pinayuhan siya ni Jinwoo na alisin ito dahil hindi man lang siya makagalaw habang suot ito. Pumasok sila sa gate, ngunit iniisip ng lahat na wala sila sa tamang isip, iniisip na hindi sila makakaligtas dahil sila ay mga hunter na mababa ang ranggo. Ngunit makalipas ang isang oras, nakita ng lahat si Eugene na papaalis na sa gate, at napagtanto nilang naklear na ang piitan. Hindi sila makapaniwala, nagtataka kung paano nila natalo ang boss monster. Nagpasya silang magtungo sa susunod na gate, at inihayag ni Eugene na plano nilang i-clear ang 3 piitan sa isang araw, na sinasabing lahat ay kikita ng 9 milyon sa kabuuan. Nakatagpo si Jinwoo ng hindi mabilang na mga halimaw sa panahon ng mga pagsalakay, ngunit madali niyang natalo ang lahat ng ito, na nagpapahintulot sa kanya na mag-level up. Napagtanto ni Eugene na lumalakas si Jinwoo dahil gumagamit siya ng mga bagong kasanayan, at sinabi niya na kapakipakinabang ang stealth dahil pinapayagan siyang lumaban habang siya ay hindi nakikita. Kinuha ni Eugene ang loot habang napagtanto ni Jinwoo na wala siyang sapat na mana para magamit ang kanyang mga kakayahan, kaya naisip niyang dagdagan ang kanyang talino. Bigla siyang nakatanggap ng notification na nagbabanggit na naabot na niya ang kinakailangang antas, kaya maaari na niyang tanggapin ang job change quest. Sa White Tiger Guild, nakilala namin ang manager na nagngangalang Sunji habang nalaman niyang may gumastos ng mahigit 100 milyon para makuha ang mga karapatan sa S-rank gates. Sinabi sa kanya ng kanyang assistant ang tungkol sa team ni Eugene, na nagpapaliwanag na si Eugene ay anak ng isang mayamang negosyante, ngunit sa tingin ni Sunji ay wala siyang isip at tinitingnan niya ang mga miyembro ng team, napagtanto na isa si Jinwoo sa kanila, at interesado siya sa kanya. Naniniwala si Sunji na muling na-awaken si Jinwoo, sinabi sa kanyang assistant na nakaligtas si Jinwoo sa 3 malalaking sakuna na humantong sa pagkasawi ng ilang hunter. Naniniwala siyang ang tanging paliwanag ay lumakas si Jinwoo, kaya nagpasya siyang hanapin siya. Hinanap ni Sunji ang grupo ni Eugene, ngunit nagtataka siya kung bakit sila nagpipiknak. Nilapitan siya ni Sanya, sinabi sa kanya na off-limits ang lugar. Kaya, ipinaliwanag ni Sunji na ang kanyang pagkamausisa ay humantong sa kanya doon, nagtatanong sa kanya kung bahagi siya ng koponan. Pero nagtataka siya kung bakit wala si Jinwoo sa kanila. Napagtanto niya na sinusubukan ni Jinwoo na i-clear ang piitan nang wala sila, sa pag-aakalang dapat ay napakalakas niya, at nagpasya si Sunji na umalis. Ilang sandali pa, lumabas si Jinwoo sa gate, at tinanong niya si Eugene kung maaari siyang magpahinga dahil may kailangan siyang gawin. Ngunit ipinaliwanag ni Eugene na kailangan pa rin nilang i-clear ang mga piitan na inilaan niya, at napagtanto nila na maaaring kailanganin nilang kanselahin ito. Ngunit hindi maibabalik ni Eugene ang kanyang pera. Tumungo muna tayo kay Jongcho, dahil nanaginip siya tungkol sa pagsalakay niya sa Jeju Island. Nalaman namin na siya ay nagkakaroon ng parehong panaginip, ngunit napagtanto niya na malapit na ang oras upang may sagawa ang plano. Bumalik kami kay Jinwoo habang papalapit sa kanya si Sunji, at nagiinuman sila sa isang kafe. Habang ipinakilala ni Sunji ang kanyang sarili, na sinasabing mula siya sa White Tiger Guild, sinabi niya kay Jinwoo na gusto nilang kunin siya at handa silang bayaran siya ng 2 beses sa halagang ibinabayad sa kanya ni Eugene. Ngunit nagtanong siya, na sinasabi kung magkano ang halaga ng White Tiger Guild. Kaya't inihayag ni Sunji na ito ay malapit sa 50 bilyon, at ipinaliwanag ni Jinwoo na hindi nila siya kayang bayaran dahil inalok siya ni Eugene na bigyan siya ng isang gusali na nagkakahalaga ng 30 bilyon. Nagulat si Sunji nang marinig ito, at aalis na si Jinwoo, ngunit nagtataka siya kung paano nalaman ni Sunji ang tungkol sa kanya. Bigla siyang nawala, at natarante si Sunji habang sinugatan siya ni Jinwoo. Napagtanto niya na ginagamit ni Jinwoo ang stealth skill, kaya agad na humingi ng paumanhin si Sunji sa paghanap sa kanya, at sinabing wala siyang masamang intensyon. Ibinunyag niya na nakita niya ang pangalan ni Jinwoo habang tumitingin siya sa merkado ng piitan, na nagsasabing kailangan ng guild ang mga S-rank dungeon para sanayin ang mga baguhan, ngunit binili na ni Eugene ang mga karapatan sa kanilang lahat.
Ipinaliwanag niya na siya at ang kanyang assistant lamang ang nakakaalam tungkol kay Jinwoo, at sinabi niya kay Sunji na gusto niyang panatilihing mababa ang profile niya, na nagbabanta na tatapusin sila kung magsusulat sila ng ulat tungkol sa kanya. Nangako si Sunji na ititikom ang kanyang bibig, at iniligtas ni Jinwoo ang kanyang buhay. Ipinaliwanag na kailangan ng kanyang koponan na manopolyahin ang S-rank gates hanggang sa makamit nila ang kanilang layunin. Nag-aalok siya na magbenta ng 3 gates sa halagang 900 milyon, ngunit iniisip ni Sunji na ito ay masyadong mahal, nag-aalok sa halip ng 600 milyon, at pumayag si Jinwoo. Bago sila maghiwalay, sinabihan ni Jinwoo si Sunji na buksan ang kanyang bibig, at binigyan niya si Sunji ng isang healing potion. Tinanong ni Sunji si Jinwoo kung pinagkakatiwalaan niya siya, ngunit sinabi lang ni Jinwoo kay Sunji na itikom ang kanyang bibig. Umuwi si Jinwoo, at sinabi sa kanya ni Eugene na natanggap niya ang 600 milyon mula kay Sunji, at tinanong siya kung paano niya naibenta ang mga piitan sa mataas na presyo. Ngunit tumanggi si Jinwoo na magsabi ng anuman, at napagtanto ni Sunji na siya ay naloko dahil may iba pang mga piitan ng S-rank na nagbebenta ng mas mababa sa kalahati ng presyo. Nakatanggap siya ng mensahe mula kay Jinwoo na nagbabanggit na kakalimutan niya na hinanap siya ni Sunji, at napagtanto ni Sunji na quits na sila ngayon. Umalis si Jinwoo sa lungsod, at pumunta siya sa isang kagubatan kung saan plano niyang tapusin ang job change quest. Sinabi niya na binigyan siya ng oras upang magpas siya, iniisip na ang quest ay magiging mahirap, ngunit tinatanggap niya pa rin ito, at may lumabas na portal. Kaya pinasok niya ito habang iniisip kung ano ang naghihintay sa kanya sa loob. Napagtanto niya na ang piitan ay masyadong mapayapa, ngunit ang sistema ay nagpapaalam sa kanya na hindi siya maaaring gumaling habang siya ay nasa loob at hindi siya maaaring umalis hanggat hindi niya nakiklear ang piitan. Isang kabalyero ang lumapit sa kanya, kaya nilabas niya ang kanyang punyal, at nagawa niyang makatama, ngunit wala itong nagawa. Kaya't sinubukan niyang gamitin ang kanyang kakayahan upang mapunta ang isang kritikal na tama, ngunit ang kanyang punyal ay hindi makatusok sa baluti nito, at napagtanto niya na ang kanyang sandata ay walang silbi laban dito. Kaya ginagamit niya ang kanyang mga kamay, at nagagawa niyang alisin ang ulo nito, pinapas lang ito sa isang iglap. Ngunit biglang nagpakita ang isang grupo ng mga kabalyero. Tumungo tayo kay Eugene, habang kumakain siya ng hapunan kasama ang kanyang pamilya. Nalaman namin na sinusubukan ng kanyang kapatid na si Yusen na magtatag ng isang guild, ngunit hindi siya makahanap ng isang S-rank hunter na mamumuno dito. Kaya iniisip niya ang tungkol sa pag-recruit ng mga hunter mula sa ibang bansa. Alam niyang sinusubukan din ni Eugene na magsimula ng isang guild ng palihim, kaya sinabihan niya si Eugene na huwag hamarang. Ngunit pinili niyang huwag magsalita ng anuman, iniisip na magugulat ang kanyang kapatid na malaman ang tungkol kay Jinwoo. Ginagamit ni Jinwoo ang kanyang malupit na lakas para talunin ang mga kabalyero, at napapansin niyang napapagod na siya. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng presensya, kaya kinuha niya ang kanyang sandata at tinusok niya ang isang assassin, napagtanto na mayroon silang kakayahan sa stealth. Isang salamangkero ang biglang umatake sa kanya, ngunit hindi ito tumama at napagtanto niya na ang mga kalaban sa piitan ay katulad ng mga nakalaban niya noong nakaraan. Alam niyang magiging mahirap ang pakikitungo sa kanila dahil may iba't ibang kahinaan sila, at nabanggit niya na kailangan niya ng mas mataas na talino upang makitungo sa mga salamangkero. Kaya't nagpupumiglas siya laban sa kanila, at napagtanto niya na nagsisimula ng mamuo ang kanyang pagkapagod. Ngunit nagawa pa rin niyang talunin ang mga ito, at napagtanto niyang naghulog sila ng sandata. Kaya't nagpa siya siyang isuot ito, napagtanto na hindi ito nakikita at hindi nito pinipigilan ang kanyang mga paggalaw. Napansin niya na ang kanyang pagkapagod ay na-recover, kaya nagpa siya siyang magpatuloy ng mas malalim, at nakita niya ang isang napakalaking pinto. Kaya binuksan niya ito, iniisip na malapit na niyang makilala ang boss. Pumasok siya sa silid ng trono, kung saan naramdaman niya ang isang malakas na presensya habang nagpapakita ang Knight Commander na nagngangalang Igris. Napagtanto niya na ito ay mas malakas kaysa sa kanya, iniisip na ito ay hindi katulad ng mga kalaban na natalo niya sa ngayon. Bigla itong sumulpat, at nagawa niyang iwasan ang pag-atake nito, ngunit nabasag nito ang haligi sa likod niya. Umindayog si Igris, at sinubukan niyang harangan ito, ngunit pinalipad siya nito, at patuloy siyang hinahabol ni Igris habang nagpupumilit siyang makasabay sa mga galaw nito. Sinusubukan niyang lumaban, ngunit umiiwas ito sa kanyang mga pag-atake, at nagawa niyang makatama, ngunit wala itong nagawa. Umatake pabalik si Igris, at sinubukan niyang depensahan ito, ngunit nagawa nitong madaig siya, itinulak siya pabalik. Sinabi ni Jinwoo na maaari niyang pantayan ang bilis ni Igris, ngunit hindi siya mapapantayon sa lakas nito, at ang kanyang punyal ay walang silbi laban sa baluti nito.
Kaya iniisip niya kung paano niya ito matatalo. Sa palagay niya ay hindi siya mananalo kung wala ang kanyang sandata, ngunit nagpasya siyang gumamit lang ng kamao. Itinapon ni Igris ang kanyang mga sandata, na gustong lumaban ng patas. Nakita namin si Ganni sa kanyang opisina habang sinasamahan siya ni Gildart na sinasabi sa kanya na handa na si Jongcho, at si Ganni ay nakatanggap ng tawag mula kay Jongcho, na nagpahayag na ang kanyang grupo ay handa nang umalis. Nagpasalamat siya kay Ganni sa pag-aproba sa misyon, at ipinaliwanag ni Ganni na hindi nakakalimutan ng publiko ang tungkol sa Jeju Island na sinasabi sa kanya na mag-ingat. Bumalik kami kay Jinho habang pinaghahampas siya ni Igris sa lupa at itinapon. Tiniis niya ang isang malupit na pagpapahirap, at sinabi niya na siya ay nasawi na kung hindi dahil sa kanyang baluti, na iniisip na ang tanging paraan upang talunin si Igris ay upang palakasin ang kanyang bilis. Kaya't ginamit niya ang kanyang kasanayan sa dash at inatake niya si Igris sa lahat ng mayroon siya, ngunit nagawa nitong iwasan ang kanyang mga pag-atake, at ito ay tumututol, inilulunsad siya sa hangin at pinabagsak siya sa lupa. Ngunit tumanggi si Jinwo na sumuko, walang tigil na inatake si Igris, at nagawa niyang matamaan ang ulo nito, na naging sanhi na mahimatay ito. Ngunit agad itong nakarecover at nagalit, naghatid ng isang mapangwasak na combo at nagpapadala sa kanya ng pagbagsak sa dingding. Pagod na si Jinwo habang ipinatawag ni Igris ang espada nito, sinusubukang tapusin siya, ngunit tumanggi pa rin siyang sumuko, itinutulak ang espada palayo. Nilabas ni Jinwo ang kanyang punyal at ginamit niya ito para bulagin si Igris, dahilan para matigilan ito habang hinahampas niya ito sa sulok. Ngunit kinuha ni Igris ang kanyang dagger, sinusubukang gamitin ito upang tapusin siya, ngunit bigla itong nawala dahil hindi nito mapapalitan ang mga may-ari, kaya bumalik ito sa inventaryo ni Jinwo. Muli niyang nilabas ang punyal at tinarget niya ang leeg ni Igris, inaatake ito ng lahat ng mayroon siya. Ang punyal ay tumagos dito, pinaslang si Igris sa isang iglap. Habang napagtanto ni Jinwo na siya ay nanalo, nalaman niyang sinuwerte lang siya dahil si Igris ang nakatataas na manlalaban. Ipinapakita sa kanya ng system ang kanyang mga gantimpala, na kinabibilangan ng helmet na S-rank. Kaya't sinubukan niyang suotin ito, habang napapansin niyang ito ang unang pagkakataon na nakakuha siya ng ganoong makapangyarihang kagamitan. Nakatanggap din siya ng runestone, na nagpapahintulot sa kanya na matuto ng isang kasanayan na tinatawag na ruler's hand, at nagtataka siya kung bakit naghulog si Igris ng isang teleportation stone, sa pag-aakalang naklear na niya ang piitan. Ngunit biglang nagpakita ang mga portal habang sinasabi sa kanya ng system na mabuhay hanggat maaari. Nagpapakita ito ng timer habang hindi mabilang na mga kabalyero ang pumapasok sa silid, kaya hinarap sila ni Jinwo, ngunit napagtanto niya na napakarami nila. Kaya ginamit niya ang kanyang stealth skill, nag-iisip tungkol sa pagtatago upang bumili ng oras, ngunit nagpakita ang isang salamangkero, at ito ay nagsumite ng isang spell na nagpapahintulot sa mga kabalyero na makita siya. Malapit na siyang matamaan, kaya ginamit niya ang kanyang murderous intent na nagpabigla sa mga kabalyero, at tinapos niya ang iba. Ngunit napagtanto niyang nauubusan na siya ng mana. Nagpupumilit siyang lumaban, napagtanto na siya ay nakaligtas lamang sa loob ng 5 minuto, at iniisip niya ang tungkol sa paggamit ng teleportation stone. Ngunit isang kabalyero ang biglang umatake sa kanya, dahilan para malaglag niya ito. Siya ay pinalipad at iniisip na kung wala ang teleportation stone, ang tanging paraan upang mabuhay ay ang magpatuloy sa pakikipaglaban. Ginagawa niya ang kanyang makakaya laban sa mga kabalyero, ngunit mababa ang kanyang lakas, kaya hindi niya magagamit ang kanyang mga kakayahan. Halos wala na siyang HP, ngunit tumanggi siyang sumuko at patuloy na lumaban. Gayunpaman, naabot niya ang kanyang mga limitasyon at bumagsak sa kanyang mga tuhod. Iniisip niya ang tungkol sa pagsasabi sa kanya ng kanyang mga kasama na sapat na ang kanyang nagawa, at nakikita niya ang kanyang dating pagkatao, iniisip na dapat siyang maging masaya sa kung gaano kalayo ang kanyang narating. Samantala, sa asosasyon, nalaman namin ang tungkol sa nakaraang pagsalakay sa Jeju Island. Ito ay isang kakilakilabot na kabiguan kung saan maraming buhay ang nawala, na nagpilat sa lahat ng mga hunter na nakaligtas. Ngunit iniisip ni Ganni na ito ay isang bagay na kailangan nilang pagtagumpayan, kung hindi, lahat sila ay masisira. Si Jinwo ay patuloy na nagpupumiglas, at ang kanyang sarili ay nagsasabi sa kanya na bagaman siya ay maaaring nag-iba ng hitsura, siya pa rin ang parehong E-rank na hunter, na nagsasabi sa kanya na alamin ang kanyang lugar. Si Jinwo ay pinabagsak sa lupa, at isang kabalyero ang lumapit para tapusin siya, ngunit napansin niya na malapit nang mag-expire ang kanyang pang-araw-araw na quest. Makakatanggap siya ng parusa sa hindi pagkumpleto nito at na-teleport sa penalty zone sa tamang oras.
Ginagamit niya ang tindahan para bumili ng potion para mabawi ang kanyang stamina, ngunit bigla siyang napalibutan ng mga higanteng alupihan. Gayunpaman, sinusugod niya sila, determinadong lumakas pa. Nagagawa niyang talunin silang lahat, nakakuha ng maraming antas, at mayroon siyang 10 minutong natitira sa lugar. Tinitingnan niya ang kanyang tindahan para sa mga bagong armas at binili ang Night Killer Dagger, na nagbibigay ng bonus na pinsala sa mga nakabaluti na halimaw. Ginagamit din niya ang runestone na nakuha niya mula kay Igris at nakuha ang kasanayan ng Ruler's Hand na nagpapahintulot sa kanya na maapektuhan ang mga bagay nang hindi direktang hinahawakan ang mga ito. Ang kanyang timer ay umabot sa 0, at ibinalik siya sa piitan, ngunit handa na siya para sa ikalawang round. Samantala, nakikita natin ang grupo ni Jongcho na naghahanda para sa isa pang raid sa Jeju Island. Humihingi ng paumanhin si Shizuko dahil hindi siya naging bahagi ng huling pagsalakay, ngunit bigla silang nakakita ng kakaibang mana source sa tubig. Nagagawang talunin ni Jinwoo ang mga kabalyero gamit ang kanyang bagong sandata, ngunit pakiramdam niya ay may kakaiba dahil tila hindi siya nakakakuha ng anumang XP. Napansin niya na ang mga mage ay gumagawa ng kakaibang spell, at napagtanto niya na ang mga kabalyero ay nagpapatawag lamang ng mga halimaw. Inihagis niya ang kanyang punyal para alisin ang isa sa mga mage, at ang mga summon knight nito ay nawasak din. Patuloy na hinahabol ni Jinwoo ang mga mage gamit ang kanyang bagong kasanayan para tapusin ang isa sa kanila. Gayunpaman, ang tatlong natitirang mage ay nagtutulungan, at nagpatawag sila ng isang higanteng golem. Ngunit umiwas si Jinwoo sa mga pag-atake nito at dumiretso sa mga mage. Patuloy na umaatake ang golem, ngunit itinulak ito ni Jinwoo at nagawang sirain ito. Ang timer ay umabot ng higit sa 4 na oras, at nakumpleto niya ang job change request. Makakalipat siya sa isang advanced na klase batay sa kanyang pagganap, at binigyan siya ng klase ng Necromancer. Nagtataka siya kung ano ang nangyayari dahil ang mga Necromancer ay karaniwang mga caster, ngunit hindi niya inilagay ang alinman sa kanyang mga istatistika sa katalinuhan. Sa tingin niya, sayang ito dahil hindi ito bagay sa kanyang fighting style, at binigyan siya ng opsyon na tanggihan ito. Ngunit kapag sinubukan niyang tanggihan ito, binanggit ng sistema na ang Necromancer ay isang nakatagong klase, kaya tinanggap niya ito. Dahil nalampasan niya ang oras ng kaligtasan at napaslang ang lahat ng mga halimaw, nakakuha siya ng ilang mga puntos ng bonus. Ang kanyang mga advancement point ay lumampas sa threshold, na nagdulot ng madilim na enerhiya sa kanyang paligid, at ang kanyang klase ay na-upgrade sa Shadow Monarch. Ang job change ay nakumpleto, at nagsimula niyang marinig ang mga boses ng mga kabalyero habang nagkakaroon siya ng kakayahang gumamit ng shadow extraction sa kanila. Nangangailangan ito ng command word para ma-activate, dahilan para muling tumayo ang mga kabalyero at maging kanyang mga kampan. Iniisip niya ang tungkol sa pagkontrol sa isang bagay na mas malakas, kaya ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Igris. Ginagamit niya ang kanyang extraction skill, at bigla itong pumipintig ng enerhiya, ngunit nabigo ang kasanayang ito, at mayroon na lamang siyang 2 pang pagtatangka. Sinubukan niyang muli, ngunit nabigo ito sa pangalawang pagkakataon. Iniisip ni Jinwoo na malamang na hinihintay ni Igris ang pagbabalik ng kanyang hari, ngunit hiniling sa kanya na pagsilbihan siya sa halip. Ina-activate niya ang kanyang extraction skill sa huling pagkakataon, at matagumpay niyang nagawang gawing isa sa kanyang mga sundalo si Igris.